Noong Hulyo 15, 2023, ang larong Vermo na may walang katapusang mga posibilidad ay inilabas sa buong mundo. Pagkatapos mag-login, ang mga manlalaro ay binati ng isang eye-controlled na pusa na pinangalan ng Cheshire Hash 13. Ang unang bagay na kailangang gawin ng mga manlalaro ay pumili ng isang pangalan, at pipili si Ray Starling ng isang katulad ng kanyang pangalan sa totoong buhay. Susunod ay ang pag-set up ng kagamitan at hitsura ng karakter. Pinapanatili ni Ray Starling ang kanyang totoong buhay na hitsura, ngunit gumagawa ng ilang mga pagsasaayos upang umangkop sa labanan sa laro. Nakatingin sa salamin ang isang binata na may blonde na buhok at kaswal na kasuotan, ipinahayag niyang ito ay sapat na. Kinikilala ito ni Cheshire at binigyan siya ng isang bag ng mga item, kabilang ang mga pondo upang simulan ang kanyang paglalakbay. Ang susunod na hakbang para sa mga bagong manlalaro ay ang magtanim ng embryo. Pinitik ng robot na pusa ang mga daliri nito na lumilikha ng embryo sa embryonic form nito sa kamay ni Ray. Ipinaliwanag ni Cheshire na maaari niyang alisin ito sa sandaling lumipat ito sa unang anyo nito. Depende sa personalidad ng may-ari, sila ay magbabago sa ganap na magkakaibang paraan. Sa kumikinang na mga mata, binibigyang diin ni Cheshire na mayroon itong walang katapusang mga posibilidad sa ebolusyon. Ang mekanikal na pusa ay naglabas ng isang libro na nagpapaliwanag na kasama nito ang mga uri ng mga ito. Una ay ang mga armas na uri ng armas, guardian type na halimaw, chariot type na sasakyan, castle type structures, at territory type barriers. Namangha si Ray sa dami ng tipong meron, feeling overwhelmed. Pagkatapos niyang hintayin na matapos siyang magsalita, patuloy na ipinapaliwanag ni Cheshire na ang 5 uri na ito ay maaaring mag-evolve sa mga bihirang o advanced na mga anyo, at mayroon pang kakaibang uri na maaaring mapalad na makuha ni Ray. Tiningnan ni Ray ang bilog sa kanyang kamay at bumulong, "I'm counting on you, partner." Ang huling gawain na kailangang tapusin ng mga bagong manlalaro ay ang pagpili ng isang in-game na nasyonalidad. Lumilitaw ang isang bilog na globo na umiikot sa itaas ng kanilang mga ulo. Tiningnan ito ni Ray minsan at pinili ang kaharian ng Outer. Kinumpirma ito ni Cheshire at sinabing ihahatid niya si Ray sa kabisera ng Outer Kingdom. Bago tapusin ang gawain, tinanong ni Ray ang mekanikal na pusa kung kailangan niyang pumili ng layunin para sa pagpunta doon. Kaswal na sumagot si Cheshire na anuman ang mangyayari, maging isang demonyo o isang bayani ang kanyang pipiliin. Nasa kanya na ang desisyon kung magiging masigasig o walang silbi. Maaari pa nga niyang piliin na gawin ang isang bagay o wala man lang, manatili sa walang katapusang dendrogram o malis. Nagpaalam si Cheshire kay Ray at idinagdag na tulad ng embryo, dapat na niyang simulan ang kanyang paglalakbay na may walang katapusang mga posibilidad. At kaya si Ray Starling ay tumungo sa mundo ng walang katapusang dendrogram. Ang bughaw na kalangitan, huni ng mga ibon, at maging ang lupa sa mga kamay ni Ray ay nagpaparamdam sa mundong ito na hindi kapanipaniwalang totoo. Pumasok siya sa kabisera ng altar, isang kahangahangang tanawin na may mga kumikinang na gusali na magkakadikit. Nagtatakang bulalas ni Ray, iniisip kung laro ba talaga ito. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin pagdating ay hanapin ang kanyang kapatid malapit sa fountain. Habang disoriented pa rin at hindi sigurado kung saan pupunta, nabangga siya ng isang galit na babae. Ipinakita ni Grandria kay Ray ang isang papel na may larawan ng kanyang nawawalang nakababatang kapatid na babae na nagtatanong kung nakita siya nito, ang boses nito ay naluluha. Ibinalik ni Ray ang larawan, humihingi ng paumanhin at ipinaliwanag na kararating lang niya. Iniiwan pa rin ng batang babae ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para kay Ray, humihiling sa kanya na makipag-ugnayan kung makita niya ang kanyang kapatid, pagkatapos ay mabilis na umalis, habang binabasa ni Ray ang impormasyong naiwan niya. Nagulat siya nang i-announce ng system na ang level 5 quest para mahanap ang Million Grandria ay na-activate na. Si Ray, na naranasan ang kanyang unang pakikipagsapalaran, ay tumingin ng may pagtataka sa direksyon kung saan nawala ang batang babae, bumubulong na siya ay isang misi. Ngunit ang antas 5 ay isang mahirap na paghahanap para sa mga grupo, at nagtataka siya kung paano siya nasangkot dito. Pansamantala itong isinantabi ni Ray para mahanap ang kanyang kapatid at makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa fountain, nakita niya lamang ang isang malaking oso na kumakanta ng kumakuma, habang ang mga bata ay tuwang-tuwa na nagtitipon. Lumapit siya at bumulong sa tenga ng oso, nagtatanong kung siya ba si Shuchi. Tumawa ang oso at kinumpirma ito, ibinibigay ang lahat ng candy na mayroon siya sa mga bata. Naghihintay na tumakbo sila bago ipakilala ang kanyang sarili kay Ray bilang Shoe Starling sa laro. Walang pag-aantala, ipinakita sa kanya ni Ray ang papel na may quest. Tiningnan ito ni Shoe at kinilala ito bilang quest ni Liliana, na nagsasabing hindi pa siya nakatanggap ng katulad na quest. Sinabi niya kay Ray na si Liliana ang pinakasikat na tao sa kaharian na ito, na may mga manlalaro at mga niece ni Cheyenne na gumagawa pa ng fan club para sa kanya.
Ayon sa paliwanag ni Shu kay Ray, ang Chean ay isa pang pangalan para sa mga Gnisi. Nagtataka si Ray kung maaari ding sumali ang mga Gnei sa mga fan club. Ipinaalam sa kanya ni Shu na ayon sa mga paliwanag ng admin, nagtataglay sila ng kamalayan at mga personalidad na maihahambing sa mga tao, kaya normal para sa kanila na lumahok sa mga quest. Gayunpaman, ang issue ay hindi maintindihan ni Ray kung bakit siya nakatanggap ng quest mula sa isang sikat na Qian. Ngunit sinabi ni Xu na ang mundong ito ay napakapraktikal. Walang mga kondisyon na kailangan para i-activate ang mga quest. Minsan nagkataon lang o pagkakataon na ang isang tao ay nakatanggap ng quest sa madaling salita. Ang bilang ng mga pakikipagsapalaran ay walang katapusan. Upang makumpleto ang isang paghahanap, kailangan mo ng isang lokasyon. Tinanong ng oso si Ray kung nakatanggap siya ng anumang mga pahiwatig. Ipinakita niya kay Shu ang papel na dali-daling ibinigay ni Grandria sa kanya kanina, sinasabing ito lang ang mayroon siya. Sinusuri ni Shu ang likod ng papel na naglalaman ng isang liham mula kay Milia. Salamat sa liham na ito, makumpirma ni Shu na ang mga bagay ay masama. Binanggit sa sulat ang spray ng insekto. Kung kumuha siya ng spray ng insekto, nangangahulugan ito na ang batang babae ay lumabas ng kabisera patungo sa sinaunang kagubatan ng Rivi. Ang Ravi Ancient Forest ay sinalanta at inookupahan ng mga halimaw na uri ng insekto, at sa kasalukuyan, ito ay walang kulang sa isang higanting pugad ng halimaw. Sinabi ni Shu na kailangan nilang mabilis na tapusin ang misyon. Ang ganitong uri ng paghahanap ay otomatikong mabibigo kung hindi makumpleto sa loob ng isang tiyak na oras. Binigyang diin niya na ang mundong ito ay iba sa mga nakaraang laro, may mga kahihinatnan para sa mga manlalaro na hindi na kumpleto ang mga quest. Sa pagtingin sa nalilitong mukha ni Ray, idinagdag niya na kapag namatay si Etienne, hindi na sila muling mabubuhay. Nangangahulugan ito na ang mga bayani, mga talento, mga kapitan ng kabalyero, o kahit na mga monarko ay maaaring mamatay. Gayunpaman, ang mundo sa Infinite Dendrogram ay patuloy na gumagana. Iniisip ni Ray na kahit na mga Gnisi lang sila, hindi sila naiiba sa mga tao na nagpapahirap sa kanya. Iniabot ni Shu ang kanyang malaking kamay sa high five na si Ray, na sinasabing sabay nilang kukumpleto ang quest at bibigyan ito ng masayang pagtatapos. Ngumiti si Ray at hinawakan ang kanyang kamay, sumang-ayon na tapusin ang misyon ng magkasama. Dahil sa pagmamadali, dumiretso sila sa kabubatan. Binigyan ni Shu si Ray ng maraming item dahil bago pa lang siya na may kaunting karanasan. Sinabi niya sa kanya na sa mga kagamitang ito, parang may 5 karagdagang buhay. Maingat ding idinagdag ni Shu si Ray sa kanyang koponan, dahil alam niyang ang kanyang katayuan ay nagpapadali para sa kanya na suportahan si Ray. Bago humarap sa panganib, tinanong ni Ray kung ano ang parusa sa pagkawala ng buhay. Sinagot ni Shu na hindi maaaring mag-log-in sa loob ng 24 na oras, ngunit ang nakakatakot na aspeto ng parusang ito ay higit pa doon. Ang hindi makapag-login sa loob ng 24 na oras ay katumbas ng 72 oras sa laro, ibig sabihin ay nawawala ang 3 araw ng pag-quest. Sa isang mundong ito tunay na nakakatakot. Tumingin si Ray sa kanyang kapatid at pinagtibay na susubukan niyang iligtas ang babae. Samantala, sa kaloob-looban ng kagubatan, humarap si Grandria laban sa mga halimaw ng insekto upang protektahan ang kanyang kapatid, anuman ang panganib. Ang napakaraming bilang ay nag-aalala sa kanya na tila imposibleng protektahan si Milia. Sa sandaling ito, lumilitaw ang tunog ng baril ni Shu sa pangalawang anyo ni Baldur. Si Grandria ay lubos na nagpapasalamat sa tulong. Kung wala sila, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kapatid. Nagpasalamat si Ray, hinihimok ang lahat na umalis muna sa lugar na ito. Nagsalita si Shu at sinabing hindi pa rin kumpleto ang quest dahil level 2 isa 0 ang Grandria, na direktang itinataas ang kahirapan sa quest sa level 5. Habang nagsasalita siya, bumaril siya sa isang lugar sa harap nila kung saan may lumabas na demi-dragworm mula sa lupa upang salakayin sila. Sa likas na lakas ni Shu, ang mga halimaw na ito ay walang balakid, kaya siya mismo ang sumulong upang patayin sila. Ngunit dahil masyadong kampante, itinulak siya sa ilalim ng lupa ng isang malaking grupo ng mga coordinated monsters. Nag-aalalang tumakbo si Ray para hanapin si Shu, ngunit sa kasamaang palad ay inatake siya ng malapit na halimaw. Nagmamadali si Grandria na harangan ang panganib, sinabing haharapin niya ang mga halimaw habang dinadala ni Ray ang kanyang kapatid sa ligtas na lugar. Alam ni Ray na sa level 0, ang pananatili ay makakahadlang lamang sa kanya, kaya pumayag siyang ligtas na ihatid si Milia. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Milia ng ayon ang kaarawan ng kanyang kapatid, kaya't hinanap niya si Rimburi para gumawa ng cake, ngunit wala nang natitira pang tindahan, at binigyan siya ng isang lalaking may salamin ng insect spray, na nagsasabi sa kanya na maaari siyang pumunta sa hardin upang pumili ng ilan. Iniisip ni Ray na ang kasalanan ay nasa lalaking may salamin na nagpadala ng isang batang babae sa isang mapanganib na lugar.
Magkahawak kamay na tumatakbo ang magkapatid patungo sa exit gate, ilang hakbang na lang ang layo ng may lumitaw na mga halimaw na humaharang sa kanilang dinadaanan. Target nila si Milia. Pinoprotektahan ni Ray ang dalaga mula sa mga panga ng halimaw na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawa sa lupa. Ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay isang tiyan ng dalaga, at kung mamatay man ito, hindi na siya mabubuhay muli na nagpapasama sa kanyang pakiramdam. Nilagyan ni Ray ng protective item si Milia at sinabihan siyang tumakbo sa gate habang nananatili siya sa likod para pigilan ang mga halimaw. Si Ray ay biglang inatake ng mga halimaw na binawasan ang kanyang health bar at pinilit siyang gamitin ang mga potion na ibinigay sa kanya ni Shu. Siya ay patuloy na umiinom ng potion at inaatake habang inililigtas si Milia mula sa panganib hanggang sa maubos ang mga gamit. Hawak ang dalaga sa kanyang mga bisig, sinabi ni Ray sa kanyang sarili na huwag sumuko para sa kanya, maaaring ito ay isang laro, ngunit para sa kanya, ito ay isang buhay. Tumingin siya sa kanyang braso at tumawag sa pamamagitan ng kanyang embryo. Hindi ba't marami kang posibilidad? Ipakita sa akin na ang posibilidad ng isang masayang pagtatapos. Matapos mahulog sa kawalan ng pag-asa, isang sinag ng liwanag ang nabuo mula sa singsing, at isang malinaw na boses ang tumawag kay Ray na isang clingy master. Ang isang batang babae ay unti-unting lumilitaw ng mas malinaw gamit ang mga nakapaligid na halimaw bilang mga spotlight para sa kanyang debut. Nag-transform siya sa isang espada sa kamay ni Ray, tinutulungan siyang talunin ang mga halimaw gamit ang napakahusay na sandata na ito. Nagbabalik ang embryo sa anyo ng tao at ipinakilala ang sarili bilang Nemesis na nagpapaliwanag na sa pamamagitan ng kanyang katawan, puso at kaluluwa siya ipinanganak. Upang ipagdiwang ang pagkumpleto ni Ray sa kanyang unang paghahanap, si Shu, sa kanyang tungkulin bilang isang kapatid, ay tinatrato siya at si Nemesis sa isang marangyang pagkain. Nang makitang pinupuri ni Ray ang pagkain, ipinaalam niya sa kanya na ang may-ari ng establishmento na ito ay nangunguna sa mga star chef na maihahambing sa isang 3-star chef sa totoong mundo. Habang sisimulan na ni Ray ang kanyang pangalawang ulam, sinuspindi ng system ang mga operasyon na nagpapakita ng mga abiso tungkol sa pangangailangang gumamit ng banyo at pagiging gutom. Sa pagiging isang manlalaro sa mahabang panahon, alam ni Shu na kung mayroong anumang mga issue sa totoong mundo, agad na i-update ng system ang impormasyon. Sagot naman ni Ray, kaya pala, at nagpa siyang mag-log out saglit. Nang marinig ito, tumalon si Nemesis na nagtanong, ano? Kung wala si Master, hindi ako makakain. Tumingin ang maliit na dalaga kay Ray na bilugan ang mga mata, hawak pa rin ang dalawang paa ng manok na hindi pa niya nakakain. Sinabihan siya ni Ray na maghintay sandali at sinabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Sa oras na nakalog siya pabalik sa laro, ang pagkain sa mesa ay kinain na ng malinis ni Shu. Hindi makapaniwala si Nemesis, nakahiga sa mesa at nagrereklamo na matagal na siyang naghihintay. Tumawa ng malakas si Shu, sinabing hindi na kailangang mag-alala dahil may isa pang mesa na puno ng pagkain. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay, sinabihan silang ipagpatuloy ang kasiyahan sa kanilang pagkain. Si Ray, na tumitingin kay Nemesis na mukhang walang pinagkaiba sa isang bata, ay nagtanong kay Shu kung ang mga embryo ay nagbabago ng hitsura kapag sila ay nag-evolve, iniisip kung si Nemesis ay mawawala ang kanyang anyo ng tao. Sinagot ni Shu na ang mga anyo ng ebolusyon ay nakasalalay sa Master, ngunit malamang na mananatiling dalaga si Nemesis magpakailanman. Kahit na ang uri ng armas ay maaaring mag-evolve sa iba pang mga anyo, ang dalaga ay isang hybrid na uri na pinagsasama ang dalawang anyo. Tumingin si Ray sa babae at napabulalas, kaya nakakuha ako ng isang bihirang isa. Tumalikod si Nemesis. Ano ang ibig mong sabihin sa bihirang isa? May kilala si Shu na nagmamay-ari ng maiden type na embryo, kahit na ang ibang anyo ay ganap na naiba, at ngayon siya ay naging isang superior embryo. Ipinaliwanag pa niya kay Ray na ang isang embryo sa una hanggang ikatlong anyo ay pangalawa, ika-4 hanggang ika-6 ay advanced, at ang pangwakas at pinakakataas-taasang anyo, ang ika-7 anyo, ay ang superior embryo. Gayunpaman, ang mga ito ay napakabihirang na may mas kaunti sa 100 manlalaro na nakamit ito. Curious na tinanong ni Ray kung anong level na ang narating ni Shu. Naglagay si Shu ng isang piraso ng karne sa kanyang bibig at sumagot, ito ay isang sikreto. Inaalala ang pag-ugali kanina, tinanong ni Ray kung may nangyari sa pagitan ni Shu at Grandria. Half jokingly, half seriously, sagot niya, galit siya dahil wala akong ginawa. Ikinuwento niya ang mga pangyayari noong nakalipas na 6 na buwan ng ang Drave Mechanical Empire at ang Altar Kingdom ay nakipagdigma na nagresulta sa pagkatalo ng kaharian. Bilang resulta, nawala ang 1/3 ng kaharian at sa mga tiyan, nawala ang kanilang mga dakilang pantas, kalahati ng kanilang mga kabalyero at namatay ang hari. Sa katotohanan, ang lakas ng dalawang bansa ay pantay, ngunit karamihan sa mga Panginoon ng kaharian ng altar ay hindi lumahok sa labanan.
Ang dahilan ay ang hari ay hindi nag-alok ng anumang mga gantimpala, samantalang ang kaaway ay malinaw na nakasaad sa kanila. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kaharian ay ang lahat ng tatlo sa mahusay na tatlo ay nanatiling wala sa labanan. Ang pinuno ng Kill Ranking Board na ang tunay na pangalan ay hindi kilala, ang King of Destroy, ang pinuno ng Solo Ranking, si Figaro, at ang pinuno ng Clan Ranking, si Fuso. Dahil ang lahat ng tatlong manlalaro na may hawak ng mga nangungunang pwesto sa lahat ng tatlong ranggo na board ay hindi lumahok, karamihan sa mga manlalaro ng iba pang mga ranggo ay sumunod. Hindi pa rin maintindihan ni Ray at tinanong kung bakit galit si Grandria kay Shu. Mahinahon niyang sinagot na ito ay dahil siya ay isang mataas na ranggo na manlalaro na hindi lumahok at ang dating commander ng kabalyero na namatay sa labanan ay ang kanyang ama. Umiling si Ray matapos marinig ito at tinanong kung bakit hindi sumali si Shu. Si Shu ay may sariling problema. Puputok ang kanyang takip kapag nasira ang kanyang kagamitan. Medyo nagulat si Ray sa narinig niya kaya napanatili ni Shu ang kanyang hitsura na parang nasa labas ng mundo. Sumang-ayon siya na hindi maganda ang dahilan ni Shu sa hindi pagsali. Pagkatapos ay tinanong ni Ray kung atake sila muli sa hinaharap. Nag-alinlangan si Shu, sinabi na habang humihina ang kanilang panig, ang iba ay patuloy na nagdaragdag ng kanilang lakas. Ang susunod na labanan ay magiging lubhang mahirap. Bukod dito, pagkatapos ng pagkatalo ni Alter, maraming mga manlalaro ang piniling lumipat sa ibang mga lupain na nakakagambala sa mga ranggo. Naisip ni Ray na baka ito na ang pagkakataon para umakyat siya sa ranggo. Ang Nemesis na nakaupo sa tabi niya ay tumunog na nagsasabing tila nahanap na niya ang kanyang layunin. Ang kanyang plano ay unang gumiling ng mga antas, pagkatapos ay umakyat sa mga ranggo. Pinayuhan muna ni Shu, kailangan niyang kumuha ng kagamitan at pumili ng propesyon. Naglabas siya ng katalog ng mga propesyon na katugma kay Ray. Kinuha ito ni Ray at binaliktad sa unang pahina, Paladin. Sumigaw si Shu, hindi karaniwan. Karaniwan, ang mga bagong manlalaro ay hindi maaaring pumili ng mga mataas na antas ng propesyon tulad ng Paladin. Kasama dito ang parehong mataas na antas at superior na antas ng mga propesyon. Kapansin-pansin, ang mga superior na antas ng propesyon ay ibinibigay lamang sa isang manlalaro at may medyo mahigpit na mga kinakailangan. Tinanong ni Ray kung ano ang mga kinakailangan para sa Paladin. Sinagot ni Shu na kasangkot ito sa mga boss sa antas ng Subdragon. Kinailangan niyang personal na talunin ang higit sa 50% sa kanila. Nagsalita si Nemesis. Ang mga mabahong alupihan ay madaling katayin. Nagpatuloy si Shu sa susunod na kondisyon, nag-donate ng 200,000 pang-akit sa simbahan. Naisip ni Ray ang tungkol sa pagbebenta ng mga patak ng item, sa pag-isip na maaari siyang kumita ng higit sa 400,000. At ang huling kondisyon ay ang pagtanggap ng rekomendasyon mula sa isang pangunahing miyembro ng Knights o isang taong may kaugnayan. Nagreklamo si Ray na imposible itong huli. Pinagalitan siya ng Nemesis, sinabing mali siya, dahil nakatanggap siya ng isang bagay na katulad kahapon lang ang pangunahing gantimpala mula sa paghahanap kahapon. Tinulungan ni Shu si Ray na matugunan ang lahat ng mga kinakailangang ito, bago magpaalam, sinabi sa kanya na tumawag kung siya ay nahihirapan. Ang antas ng paggiling ni Ray ay naging mas madali sa isang mataas na antas ng propesyon. Ang kanyang antas ay tumaas sa 3 na sinamahan ng isang bagong kasanayan. Bulalas ni Ray na ang healing magic ay kahanga-hanga na. Napansin ni Nemesis ang dalawang manlalaro na nakikipagpunyagi, napapaligiran ng mga halimaw, ngunit hindi nila sila matutulungan o aalisin ito ang kanilang karanasan na magiging walang konsiderasyon. Ang dalawang tao sa loob ng pagkubkob ng halimaw ay nakatanggap ng suportang pangunang lunas mula kay Ray na ginawang makatwiran ang lahat. Matapos makitungo sa mga halimaw, nagpakilala ang dalawa, ang isa ay nagngangalang Rook, na kasisimula palang maglaro kahapon, at ang batang babae sa tabi niya ay pinangalan ng Babylon, isang guardian type na embryo. Tuwang-tuwang umikot ang Nemesis sa paligid ng Babylon na sinasabing bihirang makatagpo ng tagapag-alaga sa anyong tao. Pinaalalahanan siya ni Ray na itigil ang pagtitig sa iba. Para pasalamatan sila, inanyayahan sila ni Rook na kumain. Sa sandaling bumalik sa kagubatan. Determinado si Ray na maabot ang level 13 ngayon. Hindi ito makakamit ng umatake ang isang hugis halimaw na embryo. Sa paligid niya, nagsimulang umalinggaw ang matatalim na hiyawan ng iba pang mga manlalaro na ito ay tiyak na isang EA player kill ambush at ang mga manlalaro ay biktima ng pagpatay kasama si Ray. Nang magkaroon siya ng sapat na oras upang mag-login muli sa laro, nakita niya si Nemesis na malungkot na nakaupo sa tabi ng fountain. Humingi ng paumanhin ang batang babae kay Ray, sinabi kung siya ay mas malakas, hindi siya mawawala sa iba pang mga embryo. Iyak ng iyak si Nemesis na kung hindi man lang siya player, baka tuluyan na siyang nawala na ikinasindak niya. Nilagay ni Ray ang kamay sa balikat niya.
Hindi tinatanggihan ang kanyang sinabi, at inaliw siya na narito pa rin sila, buhay pa upang subukang muli. Sila ay magiging mas malakas na magkasama at maghiganti sa mga taong iyon. Nabawi ni Nemesis ang kanyang espiritu, sumasang-ayon na ang kanyang sinabi ay ganap na tama. Mahaba-haba pa ang daan nila. Pinagtibay niya na babayaran ng amo ang kanyang mga aksyon. Dahil sa maraming insidente ng EA na nangyari malapit sa Royal Capital, kinailangan ni Ray na pumunta sa Royal Cemetery para manghuli ng mga halimaw. Nanginginig sa takot si Nemesis dahil walang ibang manlalaro sa paligid at medyo nakakatakot ang eksena. Inaasahan siya ni Ray na mas kaunting tao ang naroroon dahil kailangan nilang gumastos ng 100,000 pang-akit para sa isang pass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa gate, ang mga guard ay hindi nangangailangan ng pass para sa mga paladins na naging dahilan upang siya ay sumigaw sa sakit sa 100,000 lure. Nabawi ang kanyang espiritu at naghahanda na manghuli ng mga halimaw, natagpuan niya si Nemesis na nakayuko, nanginginig at sinasabing hindi siya natatakot. Kahit naiinis sa mga nabubulok na bangkay, ginampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin, ipinaalala kay Ray na may papalapit sa ibaba. Salamat sa Nemesis, naiwasan ni Ray ang isang sorpresang pag-atake. Sinabi niya sa kanya na magpasya, lumaban o tumakbo. Hinawakan ni Ray ang espada sa kanyang kamay, naghahanda na harangin ang pag-atake sa sandaling lumitaw ang ibang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling lumitaw ang isa, iniyuko nila ang kanilang ulo at humingi ng tawad kay Ray, ipinaliwanag na napagkamalan nila itong isang halimaw at umatake mula sa malayo. Tinanong ni Figaro kung ano ang ginagawa niya sa solo level na ito. Nagmumungkahi na ang mas mababang antas ay mas ligtas sa labas. Tinanong ni Ray kung hindi niya alam ang balita sa kasalukuyan. Hindi mabilang na mga insidente ng EA ang nagaganap sa paligid ng kabisera, kaya hindi ito ligtas. Sumagot siya na 5 araw na siyang nasa loob, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Nang makitang nabigla ang dalawa, ipinaliwanag ni Figaro na sinusubok niya kung hanggang saan siya mag-isa. Sa pagkakataong ito, tila nagtakda siya ng bagong record sa level 48 na nagnanais na magpaliwanag upang mapagaan ang kanilang mga alalahanin. Nagulat siya nang mas lalo silang kinilabutan matapos marinig ito. Tinanong ni Ray kung siya ba talaga ang Figaro mula sa mga nangungunang ranggo, nagtataka kung paano naroroon ang isang tao sa gayong mga lugar. Ipinaliwanag ni Figaro na nasiyahan siya sa pagpasok sa mga labyrinth katulad ng mga arena. Ipinaalam niya kay Ray na ang kahariang ito ay mayroon ding ilang mga lungsod ng labanan tulad ni Gideon. Dahil ang pagkamatay sa isang arena ay hindi binibilang bilang kamatayan, iminungkahi niya na subukan ito ni Ray. Bago umalis, sinabi niya kay Ray na bukas, dapat ay ligtas na ang labas para sa kanya upang gumiling muli, at kapag ang kanyang antas ay sapat na, dapat niyang bisitahin ang arena para sa isang labanan. Inamin ni Figaro na may kakayahan ang dalawa, na naharang ang kanyang atake at nanatiling buo. Gusto niya si Ray, kaya kapag may pagkakataon, papasok siya sa arena para makipagkumpetensya. Natuwa si Ray, sinabi kay Nemesis na magandang balita ito. Ngayon, galit na galit silang gumiling ng mga antas. Kaninang umaga, ang kapitbahayan ay umuugong sa balita na ang lahat ng antas ng paggiling ng mga lugar ay hindi na tinatamaan. Tulad ng sinabi ni Figueroa. Gagawa siya ng paraan para maresolba ang mga insidente ng EA sa South, kaya hindi alam ni Ray kung may kinalaman siya sa ibang lugar. Ayon kay Ray, ang posibilidad ay medyo mababa ang Combat City kung saan siya nakatira. Sa kanyang pag-uwi doon, maaaring maginhawang nakipag-ugnayan siya sa katimugang rehiyon, ngunit walang dahilan para salakayin niya ang ibang mga lugar. Sumang-ayon si Nemesis dahil narinig niyang sinabi niya na hindi siya komportable kapag nakaharang siya sa kanyang daan. Si Rook, nakaupo sa tapat ni Ray, ay nagtataka kung bakit nawala lahat ang mga insidente ng EA sa ibang mga mapa. Nahulaan ni Ray na ang iba ay otomatikong umatras pagkatapos makita ang katimugang grupo na hinarap o sabay-sabay. May mga taong naglilinis din sa ibang mga lugar. Isang babaeng nakasuot ng itim na salamin ang umupo sa tabi nila at sinabing, saktong-sakto. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Marie Adler, isang mamamahayag. Tinanong niya kung gusto nilang marinig ang katotohanan tungkol sa kung paano nangyari ang lahat. Ngunit ang impormasyon ay hindi libre. Matapos matanggap ang bayad, sinabi muna ni Marie sa kanila ang pinal na impormasyon. Ang mga nagsagawa ng iya ay nahaharap ngayon sa sentensya ng kamatayan. Ang mga gang ay Uwi at Lee sa Silangan, Mad Castle sa Timog, at Goblin Street sa Kanluran. Lahat ng tatlong yay gang ay may kanya-kanyang hinihingi. Ang mga nagtanggal sa kanila ay mga master na nagtataglay ng mga embryo na umunlad sa ika-7 anyo. Naglabas si Marie ng isang device na nagpapalabas sa buong eksena ng kaganapan na siyang pinakatampok.
Simula sa timog, ang grupo ng E ay nagtakda ng mga kondisyon para sa mga manlalaro. Kung maaari silang magdulot ng pinsala sa Iron Man, sila ay maliligtas. Na-activate ang isang skill reduction sa Iron Man, kaya kahit gaano kahirap ang mga manlalaro, hindi nila matugunan ang kinakailangan at tuluyang napatay sa takot. Si Figaro ang pumatay sa grupo ng EA sa timog, na pinatay ang maraming miyembro ng EA upang linisin ang landas bago lumitaw. Lumabas mula sa mga anino, nagreklamo si Figaro na napakaraming tao ang humaharang sa daan ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya kung armor ang pinuno, nagkomento sa kanyang mahusay na depensa, at ipinaliwanag na bukod sa kanya, lahat ng kanyang mga kasabwat sa EA ay hinarap bago ang hitsura ni Figaro. Hindi ginusto ni Figaro na makisali sa mga bagay na ito. Maginhawa lang siyang naglilinis dahil nakaharang sila sa daan pauwi. Ngayon ang amo na lang ang natitira, at kung handa siyang umatras, hindi siya sasaktan ni Figaro. Bulong ni Armor, sinusuri si Figaro mula sa itaas hanggang sa ibaba, napansin ang kanyang mahusay na kagamitan, at piniling umatras. Pumirma pa nga siya ng isang kasunduan, tinawag si Figaro para makita. Habang papalapit si Figaro, patuloy na nagbibilang si Armor hanggang sa layo na 4 na hakbang, bigla niyang ginamit ang kasanayan sa pagtatangkang durugin si Figaro. Sa malapitan lamang mailalabas ng kanyang embryo ang pamatay na pamamaraan nito. Tumayo si Figueroa, naghihintay hanggang sa ilunsad ni Armor ang kanyang pag-atake, pagkatapos ay hindi inaasahang gumamit ng kadena upang hilahin siya pabalik na direktang naghatid ng pangwakas na suntok. Si Ray, na nanonood ng labanan sa Orbi, ay tahimik na pinuri ito bilang isang brutal na labanan. Sumunod ay ang silangan at kanluran, parehong kinasasangkutan ng 2 batang babae na may napakalaking kapangyarihan. Itinuro ni Marie ang orb na nagpapalabas ng eksena, sinabi sa lahat na ang batang babae sa loob ay si T1 Yitrin 1, 5 ni Lamb na dalubhasa sa paglaso ng mga recruit. Hindi pa rin alam ang dahilan ng pagsali sa EA. Sa wakas, sa North, ang pagkakakilanlan ng EA perpetrator ay hindi pa rin na-verify na kilala lamang bilang isang super assassin. Itinuro ni Marie ang loob ng globo, hinimok silang tingnan ang panandaliang paglitaw ng anino ay ang misteryosong hari ng pagkasira. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ang kanyang embryo ay isang barkong pandigma. Nasunog ng pinuno ng ranggo ang buong kagubatan hanggang sa naging abo, kaya inakala ng mga tao na hindi ligtas na makatakas ang super assassin. Pagkatapos ng kwento, pumunta sila Ray at Nemesis sa kagubatan upang tingnan. Nasunog ang lahat ng naging abo. Namangha si Ray na ito ang kapangyarihan ng superior level embryo na taglay ni King of Destroy. Nakahanap si Nemesis ng isang pinto ng espasyo mula sa mga guho at tumakbo sa loob upang makita kung ano yon. Tumayo si Ray sa harap ng pinto, nag-alinlangan sandali bago pumasok. Komportabling nakaupo si Nemesis. Sa tabi niya ay ang Lycat #13 Cheshire na umiinom ng tsaa. Tinanong niya si Ray kung bakit siya nagdadabog. Kinuha ni Ray ang tsaa sa kamay ni Cheshire, tinanong kung ano ang ginagawa nito dito. Sumagot si Cheshire na naghahanda itong mapanatili ang kapaligiran kahit na hindi ito ang trabaho nito. Gayunpaman, nagulat na ang dalawa ay maaaring makapasok sa espasyong ito dahil ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok. Kung ang embryo ni Ray ay isang dalaga, kung gayon ang pangyayaring ito ay hindi kakaiba. Hindi na intindihan ni Ray at tinanong kung ano ang espesyal sa mga dalaga. Ipinaliwanag ni Cheshire na mayroon silang ilang pagkakatulad, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay hindi maisasalin. Alam lang ni Ray na ito ay isang sistema ng seguridad. Isinasantabi ito, tinanong niya si Cheshire kung isasauli na ang lugar. Sumagot si Cheshire na hindi na ito eksaktong babalik sa orihinal nitong estado, ngunit makakatulong ito sa muling pag-unlad nito. Gumagana ang mundong ito sa pamamagitan ng mga autonomous na pag-ugali at nalalabi na nagmumula rito, at direktang namagitan ang mga entity tulad ng Cheshire. Kahit na ito ay parusa mula sa lay, ito ay itinuturing na isang pagbubukod. Ipinaliwanag ni Cheshire na para sa mga nais ng bansa, kailangan lamang nilang mag-log out o mamatay at bumalik sa laro upang makalaya sa kanilang mga krimen. Mula rito, mahihinuha ni Ray na marami pa ring matitinding kriminal sa paligid. Nakita sila ni Cheshire, nagkomento na medyo matagal na rin mula noong nakilala nila ang isang tao sa form na ito. Nais nitong bigyan sila ng isang bagay bilang alaala, ngunit para sa mga tagapangasiwa, ito ay bawal. Sinabi ni Cheshire na hindi ito kailangan dahil mayroon na siyang cake at tsaa. Tumulog ang Nemesis na nagsasabing ito ay napakaganda. May naalala si Cheshire at tinanong si Ray kung plano niyang pumunta kay Gideon at kung gayon, mag-ingat. Nagmumungkahi itong nagsalita, pinaalalahanan siya na, nasa tiyan ang puso ng demonyo, tandaan mo lang ito.
Bago tumungo sa Gideon, nagpunta si Ray at Rook sa guild upang maghanap ng mga quest na dapat tapusin sa daan. Ayon kay Rook, dahil muling binuksan ang ruta, hindi maiiwasang humiling ng mga escort ang mga mangangalakal. Biglang napagtanto ni Ray na hindi pa rin niya na itatanong kay Rook kung ano ang kanyang propesyon. Nang marinig ang sagot ni Rook ay si Pimp, tinanong niya kung ang Pimp ay isang profession choice sa libro at kung ano ang mga kakayahan nito. Ipinaliwanag ni Rook na ang Pimp ay marahil isang uri ng propesyon ng halimaw na tamer. Si Ray, sa pag-aakalang dapat itong magkapalit, ay nagbukas ng sarili niyang skill panel para makita ni Rook. Namangha si Rook, Holy Knight na may mga nakaistilong kagamitan. Mukhang cool. Na-curious siya kung ang counter absorption at vengeance ay mine ang kakaibang kakayahan ni Nemesis. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Rook na ang vengeance ay mine ay magpapabago sa kanya bilang isang sandata at direktang magbigay ng kasangkapan kay Ray. Nalipat ang atensyon niya sa dyaryo na nasa kamay niya. Ang daan patungo sa Gideon ay may ilang malalaking boss tulad ng Pack King, Loboda, o ang Great Demon Head. Masaya niyang sinabi na mas maganda kung makatagpo sila. Inis na tiningnan ni Ray si Nemesis, sinabing hindi siya interesado sa mga halatang panganib. Ang mga mata ni Babylon ay kumikinang na nakatingin kay Rook, na agad namang tumanggi, hindi rin interesado sa mga ganitong mapanganib na bagay. Misteryosong lumitaw si Marie, tahimik na nakaupo sa tabi nila at nakikinig sa kanilang usapan hanggang sa biglang napansin ni Ray ang presensya niya. Kumuha si Marie ng isang candy at binanggit na may negosyo siya sa Gideon, kaya gusto niyang tanggapin ang ilang mga quest sa daan. Hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap nilang pumunta kay Gideon at sumama sa kanila. Hiningi ni Ray ang opinyon ng lahat at lahat ay sumang-ayon na sumama si Marie, lalo na't first time nilang maglakbay sa ibang lungsod. Sinabi ni Marie sa lahat na ang paglalakbay ay ang kanyang espesyalidad na maaari nilang ipaubaya sa kanya. Si Ray ay nagharap ng isang quest na maghatid ng mga kalakal mula sa lokal na lugar patungo sa Gideon na may gantimpala na 30,000 lore. Nagtatanong kung ano ang naisip ng lahat na sumang-ayon ang lahat sa paghahanap na ito kaya pumunta si Ray upang magparehistro at sila ay umalis bukas ng umaga. Nakatanggap si Rook ng reward mula sa pagpapaamo ng mga halimaw upang magsilbing transportasyon para sa lahat sa kanilang paglalakbay patungong Gideon. Itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita kay Ray ang isang kumikinang na bilog na tinatawag na hiyas na dating naglalaman ng mga halimaw. Halos nakalimutan ni Marie na sabihin sa lahat na ang husay ng kanyang mamamahayag ay nakatulong lamang upang madagdagan ang kanilang karanasan. Bilang kapalit, wala siyang silbi sa pakikipaglaban. Ngumiti siya, hinihikayat ang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Bago nila makita ang kanilang mga reaksyon, malakas na binalaan sila ni Nemesis na tumingin sa unahan. Ang merchant caravan sa unahan ay inaatake at hinaharangan ng mga halimaw. Pakiramdam ni Ray ay nakakatakot na iwan silang mamatay ng ganoon. Ngunit kung lahat sila ay magkakaroon ng mga parusang kamatayan ngayon, ito ay mangangahulugan ng pagkabigo sa misyon at hindi nila maaaring panoorin ang mga taong nasa panganib ng hindi tumulong. Napalingon si Ray sa lahat ng nasa karwahe na parang hinihingi ang kanilang desisyon. Nagsalita si Rook. Mag-away tayo at mumiti si Marie bilang pagsang-ayon. Inutusan ni Rook si Marilyn na linisin muna ang isang daanan bago umaksyon ang dalawa. Sa kabutihang palad, ang maliliit na halimaw na ito ay hindi katugma sa dalawa. Kaunting oras lang ang itinagal para maalis sila. Lumapit ang commander mula sa gilid na yon upang pasalamatan si Ray. Sinabi kung hindi dumating ang dalawa sa oras, ang kanyang buong hukbo ay nalipol. Sumagot si Ray na hindi siya yon, salamat lang kay Rook. Pero bago pa siya makatapos, inatake siya ng isa pang halimaw. Salamat sa mabilis na reflexes ni Nemesis, naiwasan niya ang panganib sa oras. Ngunit ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Tumakbo si Marie, pinaalalahanan si Ray na mag-ingat dahil isa itong ubum ultra boss monster. Naalala agad ni Ray ang amo sa bounty list, ang dakilang demonyo. Bumukas ito sa pamamagitan ng pagbuga ng lason na nakapalibot sa lahat. Mapalad si Rook na maiwasang malason dahil sa paglipad ng Babylon sa itaas. Gayunpaman, hindi gaanong pinalad si Ray. Nakatayo sa tabi mismo ng halimaw, siya ang naging pinakalason na tao. Sa kagyat na sitwasyong ito, sumugod si Marilyn, itinulak ang halimaw palayo upang iligtas ang buhay ni Ray. Si Marie, na nakatayo sa labas ng paligid, ay naghagis ng lilang likido sa mukha ni Ray. Tumayo siya mula sa lupa, tinanong kung ano ang ginagawa niya ay hindi ba siya kaawa-awa nang hindi nagdaragdag ng asin sa kanyang mga sugat. Matapos siyang pagalitan, napagtanto ni Ray na malayang gumagalaw muli ang kanyang buong katawan. Ipinaalam sa kanya ni Marie na ang elixir ay isang antidote. Nagdala siya ng magandang balita para kay Ray. Sa susunod na 180 segundo, magiging immune na siya sa lahat ng negatibong epekto sa katayuan.
Nabawi ni Ray ang kumpiyansa. Kung siya ay lumaban sa kanyang pinakamahusay na kondisyon, ang halimaw na ito ay hindi naiiba sa iba pang mga Bob. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod papunta sa halimaw. Nagmamanyobra sa gumagalaw nitong mga paa para laslasan ang hita nito. Ang halimaw sa sakit ay agad na sinipa si Ray. Tahimik niyang kinalkula ang pinsalang idinulot ng bawat pag-atake ng halimaw sa kanya, nag-ipon ng pinsalang gagamitin, akin ang paghihiganti. Biglang sumigaw si Nemesis, binabalaan si Ray na mag-ingat sa itaas ng isang nakamount na lumilipad na hayop na lumitaw mula sa kung saan, sinusubukang saluhin siya ngunit nabigo. Nagsimula siyang mag-alala na kung atakihin ng dalawa ng sabay-sabay, wala na siyang magagawa pa. Ang Rook, na dinala pabalik ng Babylon sa tamang oras, ay tumawag kay Ray na iwanan ang Rockbird sa kanila. Dapat ay tumutok siya kay Gardranda. Pagkasabi nito ay muling lumipad ang dalawa para habulin ang ibong bato. Nang makitang nakatayo pa rin si Ray, nakatingin sa direksyon ni Rook, pinaalalahanan siya ni Nemesis, Guro, huwag mong sayangin ang kanilang kabaitan. Muling itinuon ni Ray, tinitingnan ang oras ng mga epekto 57 segundo na lang ang natitira. Kung pinaliit niya ang kakayahan sa pagbawi, maaari niyang tiisin ang 3 o 4 pang hit. Sina Ray at Nemesis ay muling kinasuhan si Gardranda. Naunawaan niya na kaya pa rin nilang mag-away salamat sa elixir ni Marie at paghawak ni Rook sa Rockbird. Sa makatuwid, hindi siya nag-isa. Sa huling 10 segundo, muling tumama si Ray mula sa halimaw. Sumigaw siya para sa Nemesis, naipon ang pinsala, at ginamit ang espada upang putulin ang ulo nito. Sa kabila ng pagkawala ng ulo, nagpumiglas pa rin si Gardranda, gamit ang mga kamay nito para suntukin si Ray nang mawala ang epekto ng droga. Natatakot na tumingin si Nemesis sa walang ulong si Gardranda na gumagalaw pa rin, hindi maintindihan ang nangyayari. Iginiit ni Ray na wasak na ang puso nito. Sa pagbanggit sa puso, naalala niya ang mga salita ni Cheshire na, ang puso ng demonyo ay nasa tiyan. Bulong ni Ray, kaya ganoon, pero kahit alam niya ito, wala siyang magawa ay tuluyang naubos ang kanyang lakas. Bumagsak si Ray sa lupa, ngunit pagkatapos ay tumalon muli, mahinang nagsabing, hindi pa sumusuko ang mga kasamahan ko, kaya paano ako susuko? Muli niyang dinampot ang kanyang espada, sumisigaw na malalampasan niya ang limitasyong ito at mahahawakan ang tagumpay. Tinanong niya si Nemesis kung handa na ba siya sa hindi balansing labanang ito, ngunit pinaalalahanan ng dalaga si Ray na bigyang pansin ang beep mula sa system. Maraming babala ang sumama sa isang countdown timer na naghihintay kay Ray na kumpirmahin ang o hindi. Si Gardranda, sa kabilang banda, ay muling nanlaki ang dalawang mata, hinahanap si Ray. Nang walang oras na mag-isip, maaari na lamang niyang isugal ang kanyang pinili. Nagpakita ang system ng isa pang abiso na nagpapatunay sa proseso ng ebolusyon. Napilitan ang Nemesis sa emergency evolution. Nang matapos ang timer, tumulong si Nemesis sa kanyang pangalawang evolutionary form na harangan ang pag-atake mula sa halimaw. Sinabi ni Nemesis kay Ray na sa kanyang pangalawang anyo, nakaramdam siya ng nag-uumapaw na kapangyarihan, pakiramdam na kaya niyang talunin ang halimaw na kasing dali ng pagpihit ng kanyang kamay. Ginamit ng dalawa ang kanilang bagong kapangyarihan, naghahanda para sa huling round kasama si Gardranda. Ngunit sa panahon ng labanan, lumitaw ang isang kahinaan ng bagong anyo, hindi sila maaaring gumamit ng kontrapagsipsip at ang paghihiganti ay akin. Nangangahulugan ito na upang magamit ang dalawang galaw na ito, kailangan nilang bumalik sa unang anyo bilang isang espada. Binalak ni Ray na i-immobilize muna ang halimaw sa pamamagitan ng patuloy na pagputol ng mga binti nito, tahimik na nag-ipon ng pinsala sa prosesong ito. Kapag hindi na ito makatayo ng tuluyan, gagamitin ni Ray ang unang nabuong sagradong espada para laslasan si Gardranda. Buti na lang at nagtagumpay ang plano ni Ray sa pagpatay sa ubong Great Demon. Lumapit si Marie, tinanong kung okay lang si Ray, at nag-alok ng isa pang gayuma para matulungan siyang gumaling. Sakto namang bumalik si Rook, nakasakay sa amo na Rockbird. Lumapit ang mga ngalakal, hinawakan ang kamay ni Ray para pasalamatan ang lahat. Kung wala sila, lahat ng grupo niya ay napahamak. Ang mga bangkay ng mga namatay ay inayos ng kanyang grupo at inilagay sa isang maliit na kahon. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Ray na ito ay mga Chen coffins, isang paraan upang matulungan ang mga namatay na makasama muli ang kanilang mga pamilya. Naisip ni Ray na ito ay masyadong makatotohanan, naalala si Nagrandria, Milia, at Nemesis, pagkatapos ay nagtatanong kung ang lugar na ito ay talagang isang laro lamang. Ang lahat ng mga pag-unlad mula ngayon ay sinusunod ng isa pang puwersa. Sinuri niya na kahit ang isang ubom na natalo ay isang bihirang kaso. Tinignan ng lalaki ang mukha ni Ray sa screen, nakangiting may interes. Kung hindi dahil sa mga bagong kapangyarihang iyon, paano magiging sapat ang 100 na katataas?
Maluwag niyang pinanood ang lahat ng mga pag-unlad tulad ng isang pelikula, umaasa na magugustuhan ito ng mga manlalaro. Ang mundong palagi nilang pinag-iisipan mula simula hanggang wakas ay isang laro lamang kung tutuusin. Sa kabilang panig, pagkatapos makipag-ugnayan kay Gardranda, dumating na ang grupo ni Ray sa Gideon, isang napakaraming lungsod. Una, kailangan nilang pumunta sa Adventurers Guild para kolektahin ang kanilang mga reward. Nagtalo ang buong grupo dahil gusto ng lahat na kunin ang mas kaunti, sa huli ay lumikha ng isang karaniwang pondo para sa grupo. Sinabi ni Ray kay Nemesis na naramdaman niyang napakalaki ng kanyang gantimpala, kabilang ang 2 armas ng lason sa apoy. Tumingin si Nemesis sa halimaw na tumatakbo palapit sa kanila, sinabihan si Ray na subukang magsanay gamit ang mga braso upang makita kung paano ito napunta. Sa unang pagkakataon, halos sunugin ni Ray ang sarili. Sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan, umiikot sa lupa. Inakala ni Ray na 2 beses na niyang pinatay ang sarili, habang tinataya ito ni Nemesis bilang kahila-hilakbot. Lumipat ang kanyang mga mata sa isang ibong nagtatago sa likod ng isang puno. Gumulong ito mula sa likod ng puno, ipinakilala ang sarili bilang flamingo. Ang Nemesis ay nagtapon ng isang mapang-asar na tingin na nagsasabi, lahat ng mga pervert na ito ay nagbabalakayo. Hindi nito pinansin ang sinabi ng dalaga at naglabas ng isang bote para kay Ray, ipinaliwanag na ito ang makakalutas sa kanyang kawalan. Nagtiwala si Ray sa mga salita ni Flamingo at ininom ang buong bote, nakakagulat na tumubo ang 2 tainga ng kuneho. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Flamingo, idineklara na matagumpay ang animal ear test drug pagkatapos ay sinubukang tumakas mula sa espada sa kamay ni Ray. Nemesis, na nakikita ang kahina-hinalang pag-ugali na ito, ay hindi alam kung ano ang kanyang intensyon. Natuwa si Marie sa cute na itsura ni Ray at nagdrawing pa siya ng picture. Pinayuhan niya si Ray na huwag mag-alala, sinabi na normal para sa isang master na biglang tumubo ang mga tainga ng hayop. Nakita ni Rook ang 2 tenga sa ulo ni Ray, nagtanong kung may nanloko sa kanya para uminom ng lason. Pareho silang nagulat at tinanong si Rook kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Rook na ito ay walang espesyal. Nababasa lang niya ang mga iniisip. Napansin ni Ray ang bagong coat na suot ni Rook, na angkop na bagay ito. Pumasok siya sa tindahan at bumili siya ng bagong coat. Napaka-cool ng coat ni Rook kaya gusto rin niyang makakuha ng isa. Pagkatapos bumili ng mga damit, gumastos si Ray ng isa pang $200,000 para gumulong ng gacha at kumuha ng Zephyrus, isang kagamitan sa pag-mount. Tumingin si Nemesis sa kabayo, sinabihan si Ray na subukang sumakay dito, ngunit bago siya makahakbang, siya ay itinapon sa lupa. Sinundot ng dalaga si Ray ng isang sanga upang tingnan kung buhay pa ba ito, na laging nagtataka kung bakit hindi nakakasakay ng kabayo ang isang paladin. Sinuri ni Ray ang kanyang mga kakayahan at malinaw na wala sa kanila ang tungkol sa pagsakay sa kabayo. May naisip siya at sinabi kay Nemesis na mag-log out siya sandali para tingnan ang impormasyon. Sa wakas ay nalaman niyang kailangan niyang taglayin ang alindog ng horse tribe sa halagang 100,000. Bumalik si Ray sa laro na sinasabi na ang kailangan niyang gawin ngayon ay pera ng sakahan. Iminungkahi ng Nemesis na pumunta sa arena, kung saan hindi sila mag-aalala tungkol sa mga parusang kamatayan at maaari ring kumita ng pera. Ipinaalala ni Ray sa kanya na nakalimutan na niya ang kondisyon na dapat ay level 51 ang isa para makapasok. Naglakad sila sa isang kalsada at nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nananakot sa isang batang babae. Tumingin si Ray kay Nemesis, sinabing ang masasamang tao na ito ay hindi papayagang umiral. Bago sila makakilos, isang batang lalaki na may level 126 ang sumagip. Pero ang nakakapagtaka, hindi niya kayang talunin ang mga tulisan. Nang makita si Ray, inilipat nila ang kanilang target sa kanya. Sa katutubo, itinulak niya ang umatake palayo na hindi inaasahang itinapon siya sa malayo. Maging si Ray ay nagulat sa lakas ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa natitirang grupo, nagtatanong kung sino ang susunod. Dahil nasaksihan nila ang eksenang ito, nagdahilan ang buong grupo para tumakas. Bago umalis, binalaan nila si Ray na alalahanin ang kanilang mga mukha dahil nasa kamay pa rin nila ang kapatid ng dalaga. Nagpakilala ang binata na tinulungan ni Ray bilang si Hugo, isang high driver at master. Nagtataka na nagtanong si Ray kung bakit hinayaan ng isang taong may ganoong kataas na antas ang kanyang sarili na bubugin. Awkwardly ipinaliwanag ni Hugo na dahil sa isang katangian ng kanyang propesyon, halos hindi na tumaas ang kanyang pisikal na estatistika. Bumalik ang batang babae, lumuhod sa lupa, nakikiusap sa mga amo na tulungang hanapin ang kanyang kapatid. Kung hindi siya nagdala ng sapat na pera, papatay nila siya. Tiningnan ni Ray ang kaawa-awa na maliit na batang babae at nangakong tutulong sa paghahanap sa kanyang kapatid, hindi nalilimutang tanungin si Hugo kung ano ang nararamdaman niya. Si Psycho, na kinalagkad ang mga thug na kanyang nakipag-usap, ay nagsabi kay Hugo na hindi siya makakakuha ng anumang mahalagang impormasyon.
Pagkatapos ay tinanong niya kung si Hugo ay kabayanihan na sumasama sa isang lolicon. Huminto ang mga mata ni Psycho kay Nemesis, sinusuri siya. Parehong nagtanong sina Nemesis at Ray kung sino ang tinatawag niyang lolicon, at pagkatapos ay nagsalubong ang dalawang embryo sa isa't isa. Si Hugo, na nakatayo sa tabi ni Ray, ay nagpaalam sa kanya na si Psycho ay isang mahalagang miyembro sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang medyo matalas na dila, siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Nagpadala ang system ng notification sa kanilang dalawa. Isang bagong misyon, ang Level 8 Rescue Roddy, ay na-activate. Nakahanap ng bakanting espasyo si Hugo at nagbukas ng isang espesyal na kaharian. Tinanong si Ray kung bakit niya tinanggap ang misyong ito. Simple lang ang isip ni Ray. Ang alam niya lang, kapag hindi niya papansinin ang bagay na ito, magiging masama ang pakiramdam niya. Nasiyahan si Hugo sa narinig niyang sagot at na-activate ang Maginger. Isang sandata ng Drive Empire, umakyat siya sa robot, na sinasabi na sa kasalukuyan, isa lang siyang kabalyero na nakikipaglaban sa mga sibilyan, dala sina Ray at Psycho. Tumuloy sila sa kinaroroonan ng mga human trafficker. Nagtago sila sa likod ng mga palumpong, pinagmamasdan ang gusali at nagplano. Una, gagamitin ni Hugo si Maginger upang limitahan ang kanilang paningin at gagamitin ni Ray ang usok na nilikha para makalusot sa loob. Binigyang diin ni Hugo na kailangan nilang maging mabilis at tumpak. Nanganganib ang buhay ng mga bata na hindi nila kayang mabigo. Pinaalalahanan ni Hugo si Ray na ang mga kalaban ay kay Chen. Ang pagpatay sa kanila ay isang krimen, ngunit ang pagtatanggol sa sarili ay ibang bagay. Dumating ang isa pang grupo, nagdala ng mas maraming bata. Si Psycho, kasama ang kanyang mga kasanayan, ay nagsalin ng kanilang mga sinasabi. Naghihintay silang dalhin ang mga batang ito sa kuta upang ipaghiganti ang kanilang mga napatay na kasama. Nang marinig ito, sinunod ni Hugo ang orihinal na plano at sinimulan itong isagawa. Ginamit niya si Maginger para sumulong, humarang sa daan at umatake sa pabalik na grupo. Si Ray, na naghihintay kay Hugo na ihagis ang smoke bomb, ay pumasok sa basement, kung saan ang baho ay tumama sa kanyang ilong. Ang mga bata ay ginawang undead, gumagala upang salakayin ang mga nanghihimasok. Hindi inakala ni Ray na magiging napakalupit ng mga taong ito na gumamit ng mga bata para sa layuning ito. Nakaramdam din ng matinding galit si Nemesis. Ang pinakamahusay na paraan upang wakasan ang paghihirap na ito ay upang bigyan ang mga bata ng kamatayan. Bumulong si Ray ng paumanhin, saka ginamit ang kanyang mga braso para sunugin silang lahat. Kitang-kita niya ang ilang natitirang spark na lumilipad pataas. Ipinaliwanag ni Nemesis na kung talagang hindi niya ito itinuturing na isang laro lamang, kung gayon ang mga buhay na umiiral sa mundong ito ay may kamalayan na katulad ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat buhay na umaalis sa mundong ito ay lumikha ng isang tunay na pakiramdam, at sa mundong ito, ang isang buhay na nawala ay mas madali kaysa sa mundo ng mga tao. Kung kailangang maranasan ng isang tao ang sakit na ito ng maraming beses, pipiliin ng mga manlalaro na umalis sa Infinite Dendrogram. Naisip ni Ray na hindi pa yon ang kaso para sa kanya, kailangan niyang iligtas ang mga bata na buhay pa at tuparin ang kanyang pangako. Isang halimaw, walang pinagkaiba sa isang mangkukulam, ang nagmamasid sa nangyari sa lungsod. Siya ang direktang haharap kay Ray. Sa labas, nagreklamo si Psycho na kung gagamitin ni Hugo ang kakayahan ng kanyang embryo, hindi siya magdurusa ng ganito. Tumanggi si Hugo dahil kailangan niyang maghintay hanggang sa maisakatuparan ang plano. Ang kalaban na nakaharap kay Hugo sa pagkakataong ito ay ang pangalawang pinuno ng malakas na gladiator, si Goz. Dinampot niya ang isang lalaking pinatay at inilagay sa kanyang bibig, sinabing matanda na, ang mga kontrabida na ito ang pinakamasarap. Diretsahang binangga ni Goz si Hugo, sinabi nitong sirang katawan na ito ay hindi napigilan. Si Hugo, na minamaliit ang kanyang kaaway, ay hindi handang umiwas. Tinanong pa rin ni Psycho kung gusto niyang gamitin ang paglipat na yon. Kinuwestiyon ni Hugo ang sarili kung gagamitin ba ito o patuloy na kumapit. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi niya matatalo ang ganoong kalakas na kalaban. Ngunit kung ginamit niya ang paglipat na yon, hindi ito bahagi ng plano. Naisip ni Hugo na iwasan ang parusang kamatayan. Dapat ba siyang tumakas? Habang nag-iisip si Hugo, naglabas si Gozen ng isang bag na puno ng mga ulo ng mga bata, inilagay ito sa kanyang bibig, patuloy nang umunguya at sinabing ang mga ito ay masarap ngunit napakakaunti. Sinimulan niyang pansinin ang mga bata sa loob ng sasakyan na kakadala lang. Tinanong muli ni Psycho si Hugo kung gusto niyang gamitin ang hakbang na iyon. Sumagot siya na alam na niya ang sagot, kaya bakit nagtatanong? Tinawag ulit si Goz bago lumapit sa mga bata. Galit niyang tinanong kung gagaling ba ang bata pagkatapos matulog. Sumigaw si Hugo na tama na natutulog lang siya, o mas tumpak, kulang sa kamalayan.
Yumuko si Hugo, hindi matapang na harapin ang sarili niyang mga pagkakamali kamakailan. Dahil sa plano, hindi niya magagamit ang galaw na yon. Dahil sa plano, tatakas na sana siya para makaiwas sa death penalty. Pinagalitan ni Hugo ang sarili dahil sa pagiging tanga. Hindi siya ganoong klase ng tao. Kaya ngayon, direktang itinuro ni Hugo ang mukha ni Goose na ipinahayag na hindi niya ito pakakawalan. Inilabas ang badge sa Psycho, bumalik sa anyo ng isang dalagang kalesa. Nag-set up ng gate ang robot na Psychotus. Mawawalan ng buhay ang sinumang dumaan dito. Sa loob, hinarap ni Ray ang unang pinuno ng Strong Gladiator. Na unti-unting nagpahayag ng sarili matapos makitang nahulog si Ray sa kanyang bitad. Ang layunin niya sa pag-iral hanggang ngayon ay maging isang immortal na hari. Ang unang kondisyon ay ang mabuhay ng 5,000 taon bilang isang undead at lumikha ng isang kristal ng mga galit na espiritu. Maraming oras na ang ginugol niya, ngunit sa ngayon ay halos natupad na niya ang kondisyon. Ang natitira ay ang patayin ang mga batang ito at gawing undead. Matapos marinig ang lahat ng sinabi niya, direktang ginamit ni Ray ang kanyang espada para putulin ang kamay ng lalaki. Hindi na niya kailangang magpanggap na patay na. Ang undead, na nilaslas ni Ray sa buong katawan, ay tahimik na nag-isip ito ay masama. Bagamat siya ay isang dilaan, ang pilak na sandata sa mga kamay ni Ray ay maaaring pigilan siya sa muling pagbuo. Naghanap siya ng pagkakataong makatakas, tinawag ang undead para bumangon at pansamantalang harangin ang paningin ni Ray. Bago pa siya makalayo ay hinahabol na siya ni Ray sakay ng kabayo. Ang dilaan ay mabilis na tumakbo palabas para hanapin si Gansa, at nakita ko na lang na nagkapira-piraso ang Gansa. Kinokontrol ni Hugo si Psycho para harangan ang kanyang dinadaanan. Nagtatanong kung gusto niyang piliin ang impyerno o ang pinakamataas na parusa, sumigaw ang dilaan na hindi siya madaling mamatay. Malapit na siyang maging isang walang kamatayang hari. Sa parehong harap at likod na nakaharang na walang rutang makatakas, ang tanging paraan upang mabuhay siya ay ang paggamit ng espiritu ng galit. Ang maitim na galit na espiritong iyon ay madaling dinalisay ng pilak na talim ni Ray. Nakiusap siya kay Ray na iligtas ang kanyang buhay, na nag-aalok ng 70 milyong pang-akit. Diretsong sinaksak ni Ray ang tiyan niya, binawian ng buhay ang dilaan. Pero nalason din siya, galit na sumbat ni Nemesis. Namamatay na pero gusto pa rin kumuha ng iba. Buti na lang at may holy water at curse-breaking medicine si Hugo para matulungan si Ray. Nang maayos na ang lahat, tinawagan ni Hugo si Psycho para bumalik. Mula sa isang solidong robot, bumalik siya sa anyo ng tao. Mabilis na tumakbo ang apat sa basement para iligtas ang mga bata. Sinamantala ng natitirang masasamang tao ang pagkakataong ito na lumapit sa karwahe at kumuha ng mga bagay. Isang mausisa na tao ang nagsaksak sa lihim na kahon gamit ang isang kutsilyo, hindi mabilang na mga gintong barya ang nahulog, at sa loob ay isang misteryosong binhi na kinuha. Ang buto ay kumapit sa kamay ng nagbukas, na nagpapagana ng kakayahan sa paghihiganti, undead hatred. Nagsimula itong lumaki, sumibol ang mga galamay at nakakabit sa mga nasa paligid nito upang bumuo ng bagong katawan. Ang system na ipinakita, isang halimaw na nakakatugon sa pamantayan para sa pagkilala bilang isang ubom ay naaprubahan ng line na kumokontrol sa pamamahala ng ubom. Target na pinangalan ng Mantis Demon Goose Maze. Ang grupo ni Ray, pagkatapos tulungan ang mga bata, ay lumabas upang makita ang Mantis Demon na tinatapakan ang lahat sa paligid. Hulaan ni Hugo na nabuo ito mula sa nakapalibot na mga bangkay. Sa pagtingin sa kanyang sandata na durog, masasabi lamang niyang hindi ito kayang talunin ng dalawa. Biglang gumawa ng kakaibang tunog si Nemesis. Naramdaman niyang nagbago ang estatistika ng kanyang pinsala. Nang lumingon si Ray para magtanong, bumalik sa normal ang lahat. Sa labas ng sasakyan, tumakbo palabas ang isang natatakot na batang babae na umaakit sa atensyon ng demonyong mantis. Ginamit ni Ray ang apoy sa kanyang mga braso para pansamantalang tulungan ang dalaga na makatakas sa panganib. Sinigawan niya si Hugo na paalisin muna ang mga bata. Nag-aalala si Hugo na si Ray lang ang hindi makakalaban sa halimaw. Sinabi ni Ray kay Hugo na mas alam niya yon kaysa sinuman, ngunit kailangan muna nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Mabilis na nabuhay muli ang katawan ng halimaw. Ang mga normal na pag-atake ni Ray ay hindi makapinsala dito. Sa sandaling ito, nakaranas muli si Nemesis ng kakaiba sa kanyang damage counter. Salamat sa pag-atake ng demonyong mantis, naunawaan niya kung ano ang hindi komportableng pakiramdam kanina. Sinabi ng Nemesis kay Ray na kinokolekta nila ang pinsala mula dito, at ito ang pinakamaraming pinsalang natanggap nila. Nahulaan niya na hindi nila sinasadyang na-absorb ang huling spell na ginamit ng Lick. Nalilitong itinanong ni Ray kung ang Lick at itong mantis na demonyo ay hindi dalawang magkahiwalay na nilalang.
Napagmasdan ni Nemesis na parang gusto siyang lamunin nito, kailangan lang saluhin ang sandali na kontrolado ng dilaan ang galit nito. Naintindihan naman ni Ray ang gustong iparating at nagpatuloy, kung gagamit sila ng paghihiganti kapag nakontrol ng dilaan ang galit nito, baka matalo nila ito. Pumayag naman si Nemesis, ito lang ang pwede nilang tayaan. Pagharap sa demonyong mantis, ibinulong ni Ray na kumitil na ito ng napakaraming buhay ng mga bata, ngunit nagtatanim pa rin ng sama ng loob, hindi siya papayag na pumatay ito ng iba. Pagkatapos ng ilang pakikipagpalitan sa demonyong mantis, napagtanto ni Ray na kung hindi nila mahanap ang mahinang punto nito sa lalong madaling panahon, hindi sila magtatagal. Ang masama pa, ang naipong pinsala mula sa kanilang dalawa ay nawala na. Dapat ay nagbago na ang pagkamuhi nito. Sa kanyang hula, ang mantis demon ay nagpalit ng target sa mga bata at kay Hugo. Ginamit niya ang pinakamabilis niyang bilis para harangin ang daraanan nito nang malapit na itong makarating sa karwahe. Si Hugo, na nasa karwahe, ay nakahina ng maluwag, mabilis na nagmaneho palayo, umaasa na hindi mawawala si Ray sa kanyang buhay. Sa galit ni Ray, bumalik ang dilaan para kontrolin muli ang halimaw. Sa pagkakataong ito, nakita ni Ray ang isang mahinang punto sa ulo ng halimaw habang siya ay naghahanda sa pag-atake sa ulo. Isang core ang biglang lumitaw na hindi inaasahang itinulak siya palayo. Hindi handa, si Ray ay itinulak sa malayo upang protektahan ang kanyang buhay. Ang Nemesis ay bumalik sa anyo ng tao na lumikha ng paglaban sa likod niya. Gayunpaman, napakalakas ng pag-atake kaya nawalan pa rin siya ng malay. Habang walang malay, nakakita siya ng isa pang embryo fragment sa kanyang panaginip. Sinabi ng bata na hindi mananalo si Ray kung gagamit lamang siya ng apoy mula rito. Sinabi sa kanya ng bata na ito ay isang piraso lamang, ang kapangyarihan nito ay natalo habang hindi pa kumpleto. Ang batang babae ay ang kapangyarihan ng buhay at katalinuhan masasamang demonyo ay hindi maipanganak. Ang kanyang buhay ay muling isinilang mula sa kanyang mga bagay, patuloy niya na sinasabing naintindihan na niya siya ngayon. Ang natitirang oras ay para maintindihan niya siya. Bukod sa Nemesis, dapat niya itong gamitin para magkaroon ng pagkakataong maunawaan ang iba pang kakayahan. Habang nawalan ng malay si Ray, nag-iisang pinipigilan ni Nemesis ang halimaw. Alam kung pahahabain pa niya ang oras, mawawalan din siya ng buhay. Naramdaman ni Nemesis na may nasa likod niya na nagsasabing, "I'm late, Ray." Hindi mo ba alam na hindi mo dapat paghintayin ang isang babae? Ang dalawa ay nagpatuloy sa perpektong coordinate na umaatake sa mantis demon. Sinamantala ni Ray ang pagkakataon na kumuha ng maliit na piraso ng laman nito at kinagat. Tinanong niya kung nakatanggap ba ito ng epekto mula sa pagkain ng bahagi ng katawan nito, katulad ng reversal flag na binabaligtad ang lahat ng negatibong epekto sa kalaban. Napatigil si Ray dito, hulaan na ito ang unang beses na nakain nito ng kalaban. Kasunod ng kanyang ugali, ginamit niya ang isip ni Vengeance para kunin ang buhay ng demonyong mantis. Sa screen ng obserbasyon, napanood ng misteryosong tao ang muling pagkikita ni Ray at ang pagkatalo kay Aubum ng dalawang magkasunod na araw ay nakakabighani. Sa pagbabalik, pagsapit ng gabi, tinanong ni Nemesis kung aalis na ba si Ray sa mundong ito. Akala ni Ray ang mundong ito ay puno ng kamatayan. Hindi niya alam kung mabuti ba o masama na ilagay ang sarili dito. Nagpatuloy ang Nemesis na nagsasabing mas mahihirapan si Ray kung mananatili siya. Sumagot si Ray na kung may bumabagabag sa kanya, lulutasin niya ito na ginagamit ng husto ang lahat ng kanyang kakayahan. Masayang sagot ni Nemesis, naintindihan ko. Lalaban ka para protektahan ang lahat at poprotektahan kita. Nakatanggap ang grupo ni Zunyu ng imbitasyon sa arena sa Gideon at umalis kasama si Embryo Kang. Sa kalsada may naamoy si Zunyu. Nang marinig ito, umuso ang dalagang si Kang. Halatang kaliligo lang, tahimik lang niyang sinabihan ang dalaga na i-duck ang ulo nito at agad na nahahati sa dalawa ang bala sa harap nila. Si Eldridge, hari ng pagnanakaw at pinuno ng Goblin Street, ay galit na tumayo, pinapanood ang konvoy na gumagalaw sa ibaba ng burol. Bulong ni Eldridge, kinalkula na malapit nang marating ng konvoy ang kanyang pananambang at agad na atakehin. Muli siyang tumingin, nakita niyang umalis si Zunyu sa karwahe sa isang iglap ang puso niya ay nasa kamay na ni Zunyu. Nagpanik ang mga tao sa paligid, nagsisigawan at nagtataas ng kanilang mga espada para puntirya. Ngunit nang makabawi sila, nakatayo na si Zunyu sa malapit. Pinuna niya ang mga ito sa pagiging mabagal. Sa dalawang talim sa kanyang mga kamay na nagsisimula ng gumana, lahat sila ay madaling natalo. Malamig na umuso si Zunyu, sinabing hindi siya dapat umasa ng sobra sa mga taong ito sa Super Kingdom. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Nemesis si Marie kung paano maghiganti sa mga super assassin. Tinanong ni Marie si Ray kung ano ang kanyang mga kahinaan.
Naisip ni Ray pagkatapos ay nakalista, ang maikling hanay ng labanan at ang mga bagay ay nagiging mas mahirap kapag nabigo ang mga kasanayan ni Nemesis. Naghintay lang si Marie na marinig ito, idinagdag na ang kanyang bilis at katigasan ay mga issue din. Ang tanging paraan ay para sa kanya upang mapabuti ang kanyang bilis at pisikal na fitness, iyon ang payo na maibibigay ni Marie. Hindi sumang-ayon si Ray, sinabing hindi iyon sapat. Hindi siya pinabulaanan ni Marie, ngunit sinabi ni Ray na kailangan niyang pagandahin ang isa sa dalawang ito kung gusto niyang lumakas. Binigyang diin niya na mamamatay siya kung minamaliit niya ang bilis at physical fitness. Ang pagtaas ng mga estatistika ng lakas ay talagang kinakailangan, ngunit kung siya ay mabagal at mahina, siya ay mabibigo pa rin ng mabilis. Maliwanag, ang Super Assassins ay may napakataas na bilis ng liksi. Nagbigay si Marie ng karagdagang impormasyon. Kung sa totoong mundo ay magaling siya sa martial arts at pagpinta, masasalamin ito dito. Sumunod ay ang pinakamataas na kasanayan ng embryo, ang pinakamalakas na kasanayan na ipinangalan sa mismong embryo. Nang marinig ito, naisip ni Ray ang tungkol sa embryo ni Marie na hindi niya nakita mula nang makilala siya. Napaka-curious din ni Nemesis. Nauutal na sabi ni Marie, hindi makasagot, gumawa ng pangalan, kaban at selyo. Ngunit bago pa niya maisip ang susunod na sasabihin, buti na lang dumating si Rook para iligtas siya. Nang marinig ang tawag ng Babylon sa gutom, tuwang-tuwang tumayo si Marie na nag-aalok ng almusal sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, naglabas si Marie ng isang arena entry card. Inilagay ito sa mesa para sa kanila, ito ang natitirang gantimpala sa pagpatay kay Gardrandha. Ito ay isang tiket upang panoorin ang laban sa pagitan ng pangalawang ranggo na manlalaro, si Zunyu at Figaro. Matapos kumpirmahin ang appointment, tinanong ni Rook si Ray kung ano ang susunod niyang plano. Sumagot si Ray na pupunta siya sa Adventurers Guild para kunin ang kanyang reward. Nanatili si Rook, may ibinulong sa tenga ni Marie na labis na ikinaalarma niya. Tumingin siya kay Rook na may gulat na mga mata, nagtatanong kung paano ito naging posible. Sa panig ni Ray, nakatanggap siya ng 80 milyong pabuya para sa pagkatalo sa gang ng Goose Maze ng napakalaking halaga. Sinabi ni Ray na medyo sobra-sobra ang gantimpala, kaya nagpasya siyang hanapin si Hugo. Pag-alis sa guild, nakilala ng dalawa si Shu sa kalye, na papaligiran ng mga bata. Gaya ng dati, binigyan niya sila ng candy para makaalis. Papunta na sana ang tatlo sa isang cave para mag-usap ng may sumulpot na skirel sa ulo ni Shu. Lumapit ang isang batang babae, humihingi ng paumanhin dahil ang kanyang behemoth ay nakaistorbo sa lahat. Si Shu ay sapat na palakaibigan upang bigyan ang ardilya ng dalawang candy bilang paalam. Sa loob ng food establishment, nalaman ni Ray na ang layunin ni Shu sa pagpunta dito ay panoorin ang laban ng mga super-ranked na manlalaro, lalo na si Figaro. Nang marinig ang pangalang ito, tinanong ni Ray kung magkakilala ang dalawa, pagkatapos ay ipinakita kay Shu ang kanyang tiket. Natawa si Shu sa pagtataka na nasa isang kahon sila, para sabay nilang panoorin ang laban. Matapat na tinasa ni Shu si Ray, at sinabing tinitingnan niya ang kanyang kagamitan, malamang na nakakuha siya kamakailan ng maraming kayamanan. Hindi lahat ng bagong manlalaro ay maaaring talunin ang dalawang ubums. Sina Shu at Figaro ay natapos din ang kanilang unang ubum habang gumagawa ng mababang antas ng trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaalam si Shu para hanapin ang kanyang kaibigan. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman ni Nemesis na ginugol ni Shu ang karamihan sa kanyang oras sa paglalaro at mausisan niyang tinanong si Ray kung anong trabaho ang ginawa niya sa labas ng mundo. Sumagot si Ray na nanalo siya sa loto, bumili ng ilang kondo, at nagretiro para mamuhay ng komportable mula sa kita sa pag-upa. Malawak ang kanyang background, una ay isang artista at mga awit, pagkatapos ay umalis siya sa industriya ng entertainment upang maging isang manlalaban, at nagtrabaho din bilang isang lektor sa universidad. Habang kausap si Ray, ang huling piraso ng cake ni Nemesis ay kinain ni Psycho na kararating lang. Umakyat si Hugo mula sa hagdanan upang batiin si Ray na sinasabing naniniwala siya na sa awa ng Diyos ay nagkaroon sila ng pagpupulong na ito. Nagkataon na nadala ni Ray ang reward money para magkahati sila ng pantay. Pagtingin sa reward money sa mesa, nagbiro si Hugo na hindi sakim si Ray. Tila ang pera ay hinati ng walang pagkakamali. Nang marinig ito, seryosong sumagot si Ray na hindi siya isang taong nagsinungaling sa mga kaibigan. Ang kaswal na pahayag ni Ray ay nagpatigil kay Hugo ng ilang segundo. Ang dalawa ay nag-usap tungkol sa labanan sa maze ni Gu ng ilang sandali dahil malapit na ang oras para sa laban. Nagpaalam si Ray kay Hugo para pumunta sa arena. Tinanong din ni Ray kung pupunta si Hugo para manood. Nag-aalangan na sumagot si Hugo na malamang ay gagawin niya. Pagkatapos ng panloob na pakikibaka, pinaalalahanan ni Hugo si Ray na alalahanin ang sinabi niya tungkol sa West Side.
Lumapit si Psycho, sinabing nagsiwalat lang ng impormasyon si Hugo, hindi ba niya nagustuhan ang planong ito. Napayuko si Hugo, bumulong na hindi na niya maintindihan ang sarili, pero gusto pa niyang tuparin ang hiling ng taong iyon. Si Flamingo, sa kadiliman, ay nagpaalam sa isang tao sa telepono na ang plano ay may ilang mga pagbabago dahil ang prinsesa ay hindi darating. Ang halimaw na reyna ay hindi rin kumilos, ngunit silang tatlo ay maaaring mag-time sa buong laban na may 70% rate ng tagumpay. Sa arena, nakita ni Ray si Shu na naglalakad palabas at umalis sa laban para hanapin siya. Habang papalapit siya, narinig niya ang pag-uusap ni Shu at Figaro tungkol kay Caldana at sa Drive Beast King na nakaupo sa stand. Tinanggap ni Figaro ang misyon na bantayan ang mga taong iyon. May kakaiba siyang naramdaman sa lungsod na ito. Ang mga taong ito ay dapat na nasa kaharian. Walang nakakaalam kung mayroon silang anumang lihim na motibo, kaya pinakamahusay na manatiling mapagbantay. Si Nemesis, nang makitang hindi pumapasok si Ray sa silid, ay lumapit upang obserbahan at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumawa siya nang malakas nang makita ang isang oso at isang leon na magkasama sa loob na may puso sa puso. Ipinaliwanag ni Figaro na medyo sikat siya sa lungsod na ito, kaya hindi siya maaaring lumabas ng walang disgis. Sinabi ni Nemesis na narinig niyang magkaibigan ang dalawa at ngayon ay nagbalakayo pa sila ng magkasama. Ibubunyag na sana ni Figaro ang kanilang tunay na pagkakakilanlan nang pigilan siya ni Shu. Binigyan ni Shu si Ray ng telepathy ring na nagpapaliwanag na kung pareho nilang isusuot ang mga singsing na ito, maaari silang makipag-usap sa isa't isa. Pagkatapos ay itinaboy niya sina Ray at Nemesis, sinabing mayroon siyang dapat pag-usapan kay Figaro. Ang labanan ngayon para sa Figaro ay lubhang mapanganib. Ang kanyang kalaban ay isang taong pantay-pantay. Sinabi niya kay Shu na magpahinga. Ang mga sandaling nagpasiklab sa kanyang buhay ay kung bakit siya naglaro at kung bakit palagi niyang sinusubukang manalo sa kung ano ang mayroon siya. Nais ni Ray na tumaya ng 60 na pang-akit kay Brother Flamingo. Ngunit si Nemesis na nakatayo sa tabi niya ay sinaktan siya ng malakas na gustong ituro sa kanya ang halaga ng pera. Lumapit si Zunyu, matapat na nagsasabi lahat ng pera ay mauubos. Nagreklamo siya na ang pagpusta ng 2 beses ng mas malaki kay Figaro ay nagpapakita na hindi nila siya sineseryoso. Tiningnan ni Ray ang imahe ni Zunyu na karga-karga si Mihai sa kanyang kamay at bumulong na siya ay masyadong agresibo. Nais ni Ray na tulungan ang maliit na batang babae na si Mihai, at si Zunyu, na nauunawaan na nais ni Ray na lumaban, ay tinanggap ang hamon. Sa kabutihang palad, dumating si Shu sa oras upang ihinto ang pagkilos na ito. Itinuon ni Zunyu ang kanyang atensyon kay Shu, nakita siyang kawili-wili. Mahinhin na sumagot si Shu na isa lang siyang mahilig sa cosplay na dumadaan. Kumilos si Zunyu sa kanyang mga iniisip, naglunsad ng isang pag-atake kay Shu na hinarang ito ng napakabilis ng tao. Pinuri niya si Shu, sinabing ito ay kahanga-hanga na maaari niyang in-neutralize ang pag-atake sa kabila ng hindi nakakatugon sa kinakailangan ng bilis. Nagsimulang maging mas pabor si Zunyu sa mahinang bansang ito. Kung mahina si Figaro, lalabanan niya si Shu. Sumagot si Shu na hindi iyon mangyayari. Si Figaro ang lalaban sa kanya. Nang makitang kukunin na ni Zunyu si Mihai, tinawag siya ni Ray na maghintay. Sa kagustuhang malaman ang relasyon ng dalaga sa kanyang mga kamay, saka lang napagtanto ni Zunyu na napagkamalan siyang kidnapper. Ibinaban niya si Mihai, sinabi niyang kasama niya ito. Tumingin si Zunyu kay Ray at tumawa ng malakas, napagtantong inakala niyang kinidnap siya, kaya naman naging bastos siya. Bumulong siya sa tenga ni Ray na maglalaro sila balang araw. Pagkaalis niya, lumapit si Shu kay Ray na nagsasabing muntik na siyang mamatay. Tinukso niya si Ray, masyado pang maaga para makipaglaban siya sa isang superior. Ipinaalam niya kay Ray na si Zunyu ay isa sa 4 na pinakamahusay na manlalaro ng Huanghe Empire, ang Land of Hermits. Bumalik si Ray at Su sa kahon para panoorin ang laban. Sa sandaling nakita siya ni Marie, nataranta siya, nagsasalita ng hindi magkatugma tungkol sa kung paanong ang material ng mga damit ni Xu ay tila pamilyar at mas kapanapanabik ang kanyang boses. Si Rock, na nakatayo sa malapit, ay pinagmasdan ang kanyang gawi at tinanong kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Ray kung takot ba si Marie sa mga oso. Bumuntong hininga si Marie, sinunod ang sinabi ni Ray at inamin na takot siya sa mga oso. Mahiwagang nilapitan siya ni Shu, tinanong kung Marie ang pangalan niya at kung siya ay isang mamamahayag. Matapos marinig ang tanong, napahinga si Marie at sumagot ng. Sa sandaling iyon, inihayag ng host na opisyal na magsisimula ang pangunahing laban ngayong araw. Nang tumuntong si Figaro sa arena, sabay-sabay na binibigkas ng mga stan ang kanyang pangalan. Ang host, na naghihintay na tumahimik ang lahat, ay nagpatuloy na nagsasabing alam niyang ito ang laban ng siglo.
Ngunit una, kailangan nilang suriin kung ano ang ipinagbabawal, tulad ng mga bagay na nagdudulot ng pinsala o kamatayan. Sinabi ni Shu kay Ray na tiyak na mananalo si Figaro kung papayagan ang mga yon. Habang naitatag ang hadlang, ipinahayag ni Zunyu na hindi siya kikilos hanggat hindi natatalo si Figaro. Sa ibaba, nagprotesta ang mga manonood, nagtanong kung ano ang iniisip niya at bumaba kaagad. Habang nagbubukas ang laban, ipinaliwanag ni Shu na mali ang pagkakaset up ng mga organizer ng protective barrier. Ang hadlang ay nagpapabagal sa mga aksyon sa loob upang gawing mas madali para sa lahat na sumunod. Napansin ni Ray na si Figaro ay ganap na nagtatanggol, tunay na isang taong ipinanganak para sa bilis. Ang katangian ni Zunyu ay ang kanyang mahahaba at matitibay na braso na maaaring umatake sa mga kalaban kahit sa malayo. Si Figaro ay hindi rin ordinaryong tao. Kaya niyang makayanan ang mga pag-atake ng walang pinsala. Tinanong ni Ray kung ito ay isang kasanayan sa embryo. Ipinaliwanag ni Shu na hindi ito isang kasanayan sa kagamitan na may kaugnayan sa balabal. Isang espesyal na gantimpala na palaging isinusuot ni Figaro. Ang balabal ay maaaring ipagtanggol laban sa lahat ng panlabas na puwersa. Ang kasanayan sa paglamig ay tatagal ng 0 minuto. Ginamit ni Figaro ang kanyang trump card. Nagpatuloy si Rook na nagsasabing ngayon ay kailangan lang nilang makita kung ano ang natitirang kakayahan ni Zunyu. Nang mawala ang defensive skill ni Figaro, nagluwas siya ng isang subo ng pulang dugo. Hinawakan ni Zunyu ang isang piraso ng baga sa kanyang kamay, nagsisisi na hindi niya makuha ang kanyang puso. Nagtataka si Ray kung bakit hindi nasugatan si Figaro kung maiiwasan ng espesyal na reward cloak ang mga panlabas na puwersa. Ginamit ni Rook ang pinakamataas na kakayahan ng embryo upang ipaliwanag ang sitwasyong ito. Sa sahig ng arena, sinabi ni Figaro na ang mga pag-atake mula sa isang ultra-long distance ay nangangahulugan na ang kanyang kalaban ay naghanda ng maaga. Hindi itinanggi ni Zunyu ang tanong na ito, ngunit hindi rin siya nagpatuloy sa paggalaw. Sinabi ni Shu sa mga nakapaligid sa kanya na dahil sa pagiging maingat ni Zunyu, nahulaan ni Rook na hindi pa rin ipinahayag ni Figaro ang kanyang embryo. Pinabulaanan ito ni Shu, sinabing ginagamit niya ito mula pa noong simula ng laban. Nagpatuloy ang laban sa sahig. Sa kabila ng isang baga na lang ang natitira, hindi nahirapan si Figaro at tila mas nakontrol niya ang laban kaysa sa kanyang kalaban. Bulong ni Zunyu, hindi maintindihan kung bakit mas malakas si Figaro, mas malakas pa kaysa sa paggamit ng mga sandata. Lumingon si Ray upang tanungin si Shu kung ang embryo ni Figaro ay nagpalakas sa kanya kahit na ang bilang ng mga saw blades ay nabawasan. Ipinakita ng ebidensya na kahit na hindi siya gumagamit ng anumang saw blades ngayon, mas malakas pa rin siya kaysa sa simula. Matyagang pinakinggan ni Shu ang lahat ng mga argumento ni Ray bago napagpasyahan na siya ay nasa kalahati lamang ng tama. Ipinaliwanag niya na ang mga estatistika ng kagamitan ni Figaro ay madodoble kapag mayroon siyang tamang bilang ng mga saw blades. Ang espesyal na bagay tungkol sa kanyang embryo ay ang mga estatistikang ito ay tataas ng isang tiyak na halaga sa panahon ng labanan. Nangangahulugan ito na mas lumaban siya. Mas magiging malakas ang kanyang mga estatistika kaya tinawag siya ng mga tao na walang katapusang chain. Si Figaro sa entablado ay ginawang mahabang espada ang kanyang sandata. Tinatayan ni Shu na nagsisimula na siyang makipag-away ng seryoso. Tinanong ni Marie kung anong uri ng armas iyon dahil hindi ito mahanap ng kanyang sistema ng pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Shu na ito ay isang nakahihigit na sandata. Ang Phantom Light Dragon Lariel Peak Blade. Bulong ni Nemesis na nasa ibang level na ito. Pinalitan din ni Zunyu ang kanyang sandata sa Yinglong Blade, isang uri ng superior weapon. Ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa huling pag-ataking ito. Nagtama ang dalawa. Ang welga na ito ay naging dahilan upang mawalan ng braso si Figaro at nawalan ng makapangyarihang sandata si Zunyu. Ngunit gumamit si Zunyu ng isang panlilinlang, inihayag ang isa pang kuko na nagtatangkang saksakin ang dibdib ni Figaro. Ang lahat ay nahulog sa pag-aalala. Sinabi ng Nemesis na natalo siya. Mahinahong sumagot si Shu na hindi iyon ang kaso. Magkakabisa ang kanyang embryo. Ang katotohanan ay ang kanyang embryo ay hugis puso at hindi maaaring masira. Nagpasalamat si Figaro kay Zunyu na sinabing siya ay isang mahusay na kalaban at sa mga salitang iyon na ihatid niya ang huling suntok. Nang matapos ang laban, pinuri ito ng lahat sa ibaba bilang isang laban na sulit na panoorin. Makalipas ang mahabang panahon, napanatili pa rin ng katawan ni Figaro ang paunang postura nito mula sa pagtatapos ng laban. Nag-usap ang mga tao, nagtataka kung ano ang nangyari. Sinumpa ni Shu ang sinumang umalis at tumigil ang oras sa loob ng harang. Kaswa na naglakad si Flamingo sa malaking harang, malakas na binabati ang lahat ng magandang gabi. Sigaw ng host, tinanong kung sino siya para maglakas loob na siraan ang naturang major event.
Malakas na tumawa si Flamingo, sinabi niyang siyempre ipaalam niya sa lahat kung sino siya, pagkatapos ay itinapon ang kanyang disgis na pengin. Sa pagtingin sa mga grupo ng mga tao sa mga nakatayo na nag-uusap sa isa't isa, siya ay lubos na nasisiyahan, nakikita na marami rito ang nakakilala sa kanya. Sigaw ng host, nagtatanong kung paano napunta dito si Franklin. Isang fireworks display ang tumaas, nanguna sa kanyang pagpapakilala. Si Franklin, ang lumikha ng mga halimaw na kumain sa hari at sa kanyang mga kaibigan. Isang superior mula sa Drave Imperium, Professor Giga. Nang matapos siyang magsalita, inatake siya ng mga tao sa stand. Ibinulong niya na si Lota ay nasa lungsod na ito, kaya kailangan silang hatulan ng mabilis. Hinawakan ni Franklin si Princess Elizabeth bilang hostage upang protektahan ang kanyang sarili. Nagbabala na ang pag-atake sa isang miyembro ng hari ay magreresulta sa pagkakulong. Tumawa siya ng malakas na nagmumungkahi na lahat ay maaaring maglaro ng isang laro. Kanina, si Marie, sa kanyang paraan upang bumili ng mga tiket para manood ng laban, ay nakatagpo ng maliit na si Ellie na na-corner ng isang grupo ng masasamang tao at nailigtas siya sa tamang oras. Matapos harapin ang masamang grupo, may mga sundalo pang tumatawag kay Marie na kahina-hinalang babae. Walang choice ang batang babae kundi hilahin si Marie para makatakas. Nagreklamo siya kung bakit siya kinaladkad ng dalaga, ngunit hindi siya makatanggi na tumulong. Binigyan ng cotton candy na makakain, nagtiwala ang dalaga kay Marie at ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang pangalawang prinsesa. Ipinaliwanag ng batang babae na papunta sila kay Gideon, ngunit hindi siya pinayagang lumabas at maglaro, kaya't siya ay sumilip upang tuklasin. Ilang beses na umikot si Elizabeth sa lupa, gustong maglaro sa kasiyahan sa araw na iyon, at nahihiyang nagtanong kung maaari siyang kunin ni Marie. Sumang-ayon si Marie at binigyan ang batang babae ng isang madaling tandaan na pangalan, Ellie. Ngayon, ginamit ni Franklin ang pangalawang prinsesa bilang pagkilos. Walang sinuman ang maaaring umatake sa kanya at maaari lamang nilang sundin ang kanyang mga kahilingan. Biglang nawala ng pasensya ang isang tao sa ibaba at inatake siya. Hindi alintana si Elizabeth na walang malay sa kanyang mga bisig, nagalit, gumamit siya ng oxygen slime upang gawing likidong halimaw ang taong iyon. Sinabi ni Franklin na ginulo lang siya ng taong iyon at ngayon ay maaari na silang bumalik sa kwento. Pinindot niya ang isang aparato sa kanyang kamay at lumitaw ang mga likidong halimaw sa mga kinatatayuan. Sa isa pang oras, hindi na niya kailangang pindutin ang pindutan, ang mga halimaw na ito ay lilitaw sa kanilang mga sarili, at ang mga bagay na ito ay kumalat sa buong lungsod. Iniharap ni Franklin ang dalawang paraan upang maiwasan ang trahedyang ito. Wasakin ang aparato o hatulan siya ng kamatayan. Malakas siyang tumawag sa mga masters sa lungsod, na idineklara na opisyal na nagsimula ang laro. Habang ang lahat ay nasa gulat pa rin, natukoy na ni Rook na ito ay eksaktong isang bitag. Una, binigyan niya ang lahat ng data upang talunin siya. Ngunit pagkatapos ay matatalo niya ang lahat. Ang ingay sa labas ng bulwagan ay umaakit sa mga tao na pumunta at makita. Napansin ni Ray na nawala si Marie bago ito. Ang harang na nakapalibot sa arena ay pumigil sa sinuman na makatakas. Inihayag ni Franklin na bawat suntok na ibinabato nila ay maglalabas ng halimaw sa lungsod. At kung ang hadlang ay nawasak, lahat ng mga halimaw ay ilalabas ngayon. Nagsalita si Rook, sinabing ang sitwasyon ay mahirap. Sa ganitong sitwasyon, mabibigo lahat ang mga Panginoon ng kaharian. Nahulaan niya na maaaring tinatarget ni Franklin ang mga master, ngunit malinaw na may mga chance din dito. Idinagdag ni Nemesis na malapit nang sumuko ang kaharian nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa isang bundok, nagising si Elizabeth at tinanong si Franklin kung bakit gusto niyang salakayin si Gideon. Sumagot si Franklin na ito ay isang laro lamang upang markahan ang pagtatapos ng buong digmaan. Malakas niyang sinabi na magiging magulo kung lahat ng mga super rank na manlalaro ng bansang ito ay lalahok sa susunod na labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit siya narito upang sirain ang kanilang mga espiritu. Tumingin si Franklin sa malawak na kalangitan. Sumisigaw na ang hindi mapagkakatiwala ang mga amo sa lupain ito ay walang magagawa kapag ang lungsod ay nawasak at ang prinsesa ay inagaw. Mula doon, mawawalan din ng pag-asa ang mga tiyan sa mga master na ito. Si Elizabeth, nang walang anumang pag-aalala, ay nagtanong kung bakit niya iyon naisip. Personal niyang natagpuan ang mga Panginoon sa kahariang ito na maaasahan. Sa arena, tinanong ni Nemesis ang oso kung gaano kalakas ang puwersa ng kaharian sa labas ng arena. Ipinaliwanag ni Shu na ang mga master na gumagawa ng oryentasyon ay pupunta rito para manood ng mga laban, kaya ang natitirang mga master sa labas ng arena ay hindi masyadong malakas. Nagsalita si Ray, sinabing may mga makapangyarihang masters pa rin na hindi dumating para manood ng laban. Nagpatuloy si Shu na nagsasabing si Franklin ay maaaring may mga hakbang laban sa mga malalakas.
Itinuro niya sa labas ng gate ang isang mahabang pila ng mga tao na may mga hindi magiliw na mukha na may hawak na mga sandata sa pag-akalang sila ay mga tao ni Franklin. Bulong ni Ray na lahat ay nahulog sa bitad kung walang harang. Habang nagsasalita siya, lumakad siya para ilagay ang kanyang kamay sa harang sa hindi inaasahang pagkakataong madadaanan ang kanyang kamay. Bumalik si Ray para tingnan ang lahat na nagtataka. Ang isang malapit na tao na nakakita nito ay nagtanong kay Ray kung mayroon siyang anumang mga kasanayan na may kaugnayan sa mga hadlang. Tinanong lang ni Shu si Ray kung anong level na siya ngayon. Nang marinig ang numerong 41, tumawa ng malakas si Shu na nagsasabi na naintindihan niya na ito ay isang hadlang sa arena, kaya maaaring lumabas si Ray. Ginamit ang harang na ito upang pigilan ang mga tao na pumasok at lumabas, ngunit hindi ito makakaapekto sa sinumang nasa antas 50 o mas mababa. Ang isa pang master na natututo sa impormasyong ito ay malakas na tumawag para sa mga masters sa ibaba ng level 50 upang mabilis na maghanda para sa labanan, habang ang mga masters sa itaas ng level 50 na may suportang propesyon ay dapat buff sa mga recruit at magbigay ng mga kasanayan sa pagpapagaling. Maingat na pinayuhan ni Shu si Ray na maaaring ito ay isang butas at maaari ding maging isang bitag. Kung tutuusin, superior si Franklin ang kaharap nila kaya baka mamatay si Ray. Gusto niyang malaman kung handa na ba si Ray. Sinagot iyon ni Ray sa isang sitwasyon na kinasasangkutan ng isang dinukot na batang babae at ang lungsod ay nahulog sa kaguluhan. Sa kanyang hindi komportable na kalooban, paano niya ito hindi pinansin? Inaasahan ni Chu na sasagot si Ray ng ganoon at ibinigay sa kanya ang kanyang natitirang mga bagay na sinasabi sa kanya na subukang mabuhay. Ang grupong nakatayo sa labas ay inayos ni Franklin para hintayin ang mga recruit na lumabas at patayin silang lahat. Ang unang taong nakatagpo nila ay si Ray na bumati sa kanila ng nakakalason na smokescreen. Nang maibalik nila ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban, dumating si Rooks Marilyn at nilamon ang higit sa kalahati ng grupo. Sa itaas, bumagsak ng apoy ang isang rockbird, dahilan para mawalan ng direksyon ang grupo. Tinignan ni Franklin ang mapa sa kanyang kamay, bumubulong na ang lahat ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Sa loob, berde at pulang tuldok ang nagpapahiwatig ng mga numero ng tropa sa magkabilang panig. Curious na tanong ni Elizabeth kung ano ang tinitingnan niya. Hindi siya nagdalawang isip na ipakita sa maliit na babae. Matyaga pa niyang ipinaliwanag na ang mga pulang tuldok ay kanyang mga tao, at ang mga asul na tuldok ay ang kaharian. Inamin niya na ang kaharian ay may kalamangan sa mas maraming tao at ilang malalakas na individual. Sa sandaling ito, isang sigaw ng tulong ang dumating kay Franklin sa pamamagitan ng mapa. Napagtanto ng batang babae na salamat sa mapa na ito. May iwasan nilang dalawa ang mga lokasyon na may mga master. Tumawa si Franklin na nagsasabi, "Kita mo, ako ang mahina." Nang matapos siyang magsalita, hinila siya ng metal hook sa kanyang leg na dumura ng dugo habang siya ay nahulog. Kinuha din si Elizabeth. Pinangunahan ni Ray sa ibaba si Rook na tumatakbo pakanluran. Sumunod si Rook sa likod. Hindi maintindihan kung bakit pinili niya ang direksyong ito. Ipinaliwanag ni Ray na ito ay dahil naalala niya ang paalala ni Hugo tungkol sa Western Gate. Naisip niyang may importanteng bagay doon. Matapos makuha ni Maria ang prinsesa, tumakbo ang batang babae patungo sa arena. Sa pagbabalik, ibinalik ni Elizabeth ang mapa sa kanya, ipinapaliwanag ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito. Nang malapit na silang makarating sa arena, si Elizabeth sa kanyang likuran ay muling nahuli ni Franklin. Sinabi niya na mayroon siyang isang super assassin. Kung hindi dahil sa nagbabagong halimaw, ang sugat ay napatay niya. Sumagot si Maria na gusto niyang matikman niya ang parusang kamatayan kahit ganoon. Tumawa ng malakas si Franklin, dinala si Velberbel, ang hari ng musika, upang lutasin ang kakilakilabot na ito. Isang grupo ng mga halimaw na naghuhumindig ng mga instrumentong pamusika ay ipinatawag. Sa wakas, dinala ni Franklin ang mga taong ito para lamang harapin ang mga pambihirang kaso tulad niya. Nakilala ni Maria ang isang pamilyar na bata na minsan ay may hawak na mga instrumentong pamusika at sumasayaw. Akala niya ay bata lang ito. Ngunit ngayon nakatayo sa harap niya ay isang kaaway. Itinutok niya ang kanyang baril sa kalaban. Ngayon ay sa kanyang paningin ay maaari lamang itong mamatay ng mabilis. Tinanong ni Velderbel kung bakit siya nagmamadali. Hayaan siyang magsagawa ng requiem bago siya mamatay. Sa kabilang panig, ang malaking bilang ng mga recruit na tumakas mula sa arena ay inalis ni Hugo. Inamin ni Hugo na ang mga masters at si Gideon ay tunay na malakas, mas malakas kaysa sa kanya. Siya, isang veteranong mandirigma na may karanasan sa pakikipaglaban sa mga tao, ay hindi hahayaang matalo. Nagalit si Marie dahil nagpaputok siya ng ilang putok sa kanyang kalaban, ngunit wala siyang natamaan.
Gumamit si Velderbel ng mga sound attack para sirain ang lahat, na pinipigilan siyang magtago hanggang umatake. Ayaw aminin ni Marie, pero may na-encounter siyang isang kakilakilabot. Huminto siya sa pagtutol at pinuri ang kanyang pagganap bilang kahanga-hanga. Sa pagtatanong kung ito ba ang husay ng Music King, nagpakita si Marie ng curiosity, nagtanong kung bakit siya sumali sa Robot Manufacturing Association. Matigas na sumagot si Velderbel na ito ay dahil si Franklin ay maaaring maging isang bayani. Gusto niyang masaksihan ang sandaling bumangon ang isang bayani. Matapos sagutin ang tanong, inayos ni Velderbel ang mga robot na tumutugtog ng mga instrument sa paligid niya sa ibang marka. Ang mga tao ay hindi makaangkop sa mababang dalas ng mga tunog na naging sanhi ng masakit na pagdura ni Marie ng dugo. Nahuli siya sa isa pang vortex na kontrolado ng tunog ni Velderbel. Habang nahaharap sa panganib, naalala niya ang karakter na si Marie sa iginuhit niyang comics. Dahil hindi niya maituloy ang paghahanap ng inspirasyon para maging Marie, bumaling siya sa laro, umaasa na sa paglalaro bilang Marie, mabubuhay siyang muli. Sa kasalukuyan, hindi pa rin niya naipagpatuloy ang pagguhit ng kwento, ngunit ramdam niya ang buhay ni Marie sa mundong ito. Ang dahilan lamang na ito ay sapat na para subukan niyang umiral sa mundong ito. Hindi inaasahang sumabog si Marie ng lakas, paulit-ulit na inatake si Velderbel mula sa likuran, dahilan para hindi siya makalaban. Si Marie ay may pinakamataas na kasanayan, ang stealth technique, na maaaring gawin siyang ganap na hindi nakikita. Ang invisibility ability ay napakalakas, ngunit nakakonsumo din ito ng maraming mana, kaya kailangan niyang mabilis na tapusin siya. Nang marinig ang kanyang deklarasyon, kinokontrol ni Velderbel ang mga robot upang magpatuloy sa paglikha ng tunog na nagsasabing ayaw niyang tapusin ito dito. Ang gabing ito ay maaaring maging isang malaking pagbabago para sa kaharian. Pero hindi siya binigyan ni Marie ng pagkakataong iyon. Nang pumutok ang kanyang baril na humarap sa mababang dalas ng tunog, lumikha ito ng napakalaking pagsabog na sumunog sa lahat ng mga robot. Tumingin si Marie kay Velderbel na nakatayong mag-isa, ipinahayag na tapos na siya ang nanalo. Nagtataka siya kung bakit namatay ang lahat ng nakarinig ng musikang iyon, ngunit hindi siya naapektuhan. Humingi ng paumanhin si Marie na ipinaalam sa kanya na siya o ang maliit na embryo sa tabi niya ay walang naririnig. Bagamat gusto niyang makinig para makita kung ano ito, hindi pa ngayon ang oras. Ang pagsabog na nangyari ay nagpabuga ng hangin sa paligid, kaya't hindi makadaan ang tunog. At sa sandaling ito, paalam kay Velderbel. Franklin, pagmamasid sa mapa, nalaman na Velderbel ay inalis. Siya ay isang napakalakas na tao, kaya nahulaan ni Franklin na si Marie ay kasalukuyang walang natitirang lakas upang patayin siya. Tahimik siyang nagdasal na huwag makatagpo ng ibang katulad niya, ngunit kailangan pa rin niyang bantayan ang ilang natitirang mga amo, tulad ni Ray. Nang hinayang si Franklin na kanina, dapat ay binigyan niya siya ng lason vial sa halip na gamot sa tainga ng aso. Natagpuan niya si Hugo, nakatingin sa mga master na naging yelo, at pinuri siya sa pagiging mabigat. Pero gusto niyang baguhin ang planong dalhin si Ray dito. Ang simpleng dahilan ay gusto niyang makipag-away sa kanya. Isang gate lang ang nadaanan ni Franklin bago nakakita ng magandang tanawin. Ang mga tao ng kaharian ay nakapila sa isang mahabang hanay na naghihintay ng mga utos sa labanan. Pinangunahan ni Grandria ang pagbuo kasama ang dalawa pang commander. Tinanong kung siya si Franklin dahil dumating siya upang kunin si Prinsesa Elizabeth. Nang makita ang lahat na naghahanda ng mga armas, tinanong niya kung talagang naglakas loob silang umatake. Sinabihan siya ni Grandria na huwag mag-alala. Lahat sila ay maharlikang puwersa na nagtatag ng mahika na hindi makakasira sa royalty. Hindi inaasahan ni Franklin na maglulunsad siya ng pag-atake habang nagsasalita siya. Buti na lang at may protective charm siya, kung hindi ay mawalan siya ng buhay, isa pa itong super assassin. Ibinulong ni Franklin na may magdudugo ngayon. Sa panig ni Hugo, hindi maganda ang takbo. Patuloy siyang pinagmumultuhan ng mga alaala ng nakaraan. Nag-aalalang tinanong ni Psycho kung hindi siya komportable, maaari nilang itigil ito. Tumanggi si Hugo na nagsasabing ang ganitong paraan ay may pinakamababang pangmatagalang kahihinatnan. Kung kaya nilang isuko ang kaharian, may iwasan nila ang isang walang kabuluhang digmaan. Dumating si Ray sa meeting point, tinanong si Hugo kung nasaan na si Franklin. Sumagot si Hugo na siya ay nasa likod mismo ng tarangkahan, nakikipaglaban sa hukbo ng hari. Pinigilan ni Hugo si Ray na dumaan, ngunit hindi si Rook, dahil gusto lang ng amo na labanan si Ray ng mag-isa. Nang makita ni Rook ang pag-aalala ni Ray, sinabihan siyang dumaan muna at ipaubaya sa kanya ang iba. Alam ni Rook na nag-aalangan si Ray dahil si Hugo ang kanyang kasama sa pakikipaglaban kahapon. Pero gustong sabihin ni Rook kay Ray na kapag hindi siya pumunta, magsisisi siya.
Nagpasya si Ray na tumakbo sa kabilang bahagi ng gate, ngunit pinigilan siya ni Hugo na humingi ng paumanhin at nagtanong kung maaari niya itong labanan. Hindi tumigil si Ray. Ginamit niya ang isip ni Vengeance para putulin ang robot na braso ni Hugo, pagkatapos ay sumugod siya. Nasugatan si Hugo ngunit bumulong na ginamit niya ito. Nagreklamo siya tungkol sa paggamit ng counter-absorption, hindi alam kung para saan iyon nang malapit na siyang humarap sa kabilang panig. Napagtanto kung ano ang kanyang pinag-aalala, umiling si Hugo, sinabing iyon talaga kaya hindi siya isang taong labis na nag-aalala para sa iba. Habang nag-iisip pa si Hugo, inutusan na ni Rook si Marilyn na salakayin siya mula sa likuran, humihingi ng paumanhin, ngunit sinabi niyang siya ang naglantad ng kahinaan. Tiniis ni Hugo ang sakit, sinumpa si Rook sa pagiging duwag. Nagtalo si Rook na hindi tama dahil nangako siya kay Ray na ayusin niya ang mga bagay dito. Kaya kahit anong gawin ni Hugo, wala silang pakialam. Tinataya ni Hugo na si Rook ay kaibigan ni Ray, ngunit hindi ito katulad ni Ray. Hindi naman itinanggi ni Rook. Inamin niyang hindi siya ganoon kagaling kaya naman hinangaan niya si Ray. Bukod dito, pinaramdam ni Hugo kay Rook ang pagkapuot. Nagulat na sigaw ni Babylon na ito ang unang pagkakataon na kinasusuklaman niya ang isang tao. Naramdaman ni Rook na masyadong nakakadiri si Hugo. Siya ay isang hindi mapag-aalinlanganan, mapuot na tao tulad ng ibang tao. Sumagot si Hugo na hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Rook, ngunit gayon paman. Maghanda kang ma-frozen tulad ng mga yon bago niya ito pinadaan sa gate. Tumangging sumuko si Rook, sinabing matatalo niya siya sa lahat ng kaya niyang lampasan, bilang kaibigan ni Ray. Sa kabilang panig ng gate, nahihirapan si Grandria at Lederlindos sa isang halimaw na maraming mata na maaaring umatake mula sa lahat ng direksyon sa mahabang hanay. Walang epekto ang pinagsama-samang pag-atake ng dalawa at na-counter-attack ng halimaw. Sinabi ni Franklin kung hindi sila paladin na maaaring mag-activate ng mga banal na espada, kung gayon ang pagiging mahina ay tama. Sa tabi niya, isang malaking pinagmumulan ng apoy ang sumugod patungo sa halimaw. Bulong ni Franklin na dumating na ang hinihintay niya. Itinutok ni Ray ang kanyang espada kay Franklin na nagpahayag na babayaran niya ang kanyang ginawa. Ginamit ni Rook ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip upang mahulaan ang mga aksyon ni Hugo sa laban. Bulong niya na hahakbang pasulong gamit ang kaliwang paa at ihahampas ang talim mula sa kaliwang kamay. Marahang umiwas si Rook at inutusan si Marilyn na umatake. Lubhang hindi komportable si Hugo na hinulaan ng tama sa bawat aksyon. Kung magpapatuloy ito, pagod na pagod siya. Kasabay nito, iniisip ni Rook ang kakayahan ni Hugo sa pagyelo. Ang saklaw ng bawat pag-freeze ay pareho, ngunit ang tiyempo ay iba. Nakalkula ni Rook na pagkatapos ng unang pagkakataon, ito ay magiging 39 segundo. Ang pangatlong beses ay lumitaw sa 130 segundo at ang pinakamalaking karaniwang divisor ay 13. Naisip ni Rook na ang numerong 13 na ito ay may espesyal na kahulugan. Bulong ni Rook na kailangan niyang mag-concentrate sa pag-iisip sandali at hayaan si Marilyn na pangasiwaan ang lahat. Sa wakas, napagtanto niyang may 3 paraan para mag-freeze. Ang isa ay time-based freezing, gaya ng nangyari sa kanya at kay Audrey. Ang Rockbird, kakatawag pa lang, ay kalahating nagyelo na. Napagmasdan ni Rook ang pangalawang uri, ang mga Masters ay ganap na nagyelo, at ang pangwakas na uri, tulad ni Marilyn, na kailangang magtiis ng hindi pinatatag. Naisip niya na dapat mayroong ilang panuntunan para sa mga pagyelo na ito. Tumayo si Rook may 2 segundo pa bago siya tamaan ng hindi maiiwasang pag-atake. Sinubukan niyang lumapit sa ibang anggulo. Napagtanto ni Rook na ang pangalan ng embryo ni Hugo at ang kanyang kakayahan ay hindi pareho. Ang Cosidus ay ang nagyelong impyerno para sa mga taksil sa Divine Comedy ni Dante, kung saan si Satanas ay nagyelo, walang hanggang angat-ngat sa mga taksil. Iniisip ni Rook kung may iba pang lugar na apektado ng pangalan nito. Hinayaan ni Rook ang kanyang sarili na tamaan ang kalaban, lumipad ng malakas sa dingding na may usok na umuusok. Ang Babylon ay galit na tinawag ang kanyang pangalan. Sabi ni Psycho tapos na, pero hindi pa sumagot si Hugo. Muli siyang lumabas mula sa mga guho na nagpahayag na dito niya siya matatalo. Pinaalalahanan siya ni Hugo na ang Laporte de Enter ay patuloy na nadudurog sa kanyang braso. Inamin ni Rook na totoo iyon. Marahil ang kanyang kakayahan ay matagumpay na umatake sa kanya. Anyway, personal niyang pinabagsak ang ilang tao sa labanan laban sa assassin. Sa ngayon, malinaw na nakikita ni Rook na ang pagpasok ni Laporte ay isang kasanayan batay sa bilang ng mga pagpatay ng parehong species. Dahil ang Rook ay nagtanggal ng 7 tao, ang index ng pagyelo sa bawat oras ay magiging 7% at bawat 13 minuto, ang antas ng pagyelo ay tataas ng isa pang 7%.
Ang nagyelong impyerno ay nagpalamig sa mga taksil na pumatay sa kanilang sariling uri. Pinuri ni Hugo si Rook sa napakahusay na pagdeduce. Ngunit marahil ito ay tamang mga kondisyon. Napangiti si Rook na tumugon sa narinig niyang sinabi kaya mas lalo siyang nakaramdam ng tama. Ito rin ang dahilan kung bakit kinasusuklaman niya si Hugo. Kinasusuklaman niya ang mga taong nagpapakita ng pagdududa at panlilinlang sa panlabas. Pinagtibay ni Rook na nakita ni Hugo, tulad ni Ray, ang mundong ito na katulad ng totoong mundo, hindi lamang isang laro. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Hugo ay talagang nagdulot ng kakulangan sa ginhawa sa iba. Inilantad ni Rook ang pakikilahok ni Hugo sa laro ni Franklin bilang isang kasabwat na sanhi ng trahedya na ito, pagkatapos ay tinalikuran at dinadaya ang kanyang sarili. Binigyang diin ni Rook kung gaano kapintasan ang isang taong hindi mapag-aalinlanganan na pigilan si Ray, kung gaano siya kasisi sa kanyang pagdurusa sa kanyang mga kasalanan, kahit na siya ay nilulunok pa rin ang mga ito. Walang tigil na nagpatuloy si Rook, nagsasalita tungkol sa paglubog na masyado siyang nahuhulog sa kanyang tungkulin, tunay na masisi. Umupo si Hugo sa loob ng robot, nanginginig ang kanyang buong katawan, napuno ang kanyang isip ng mga mapang-asar na salita ni Rook. Nang mawala ang lahat ng dahilan, ibinato niya ang isang malakas na talim sa kanya. Habang ang usok mula sa pag-atake ay nawala, si Rook ay nakatayo pa rin doon sa anyo ng isang dragon na demonyong tao. Ang embryo at siya ay naging isa. Tinanong ni Hugo kung magagawa niya iyon ng walang paghahanda. Ang totoo ay maagang naghanda si Rook. Ngayon ay maaari na lamang magkaroon ng diretsong laban ang dalawa kung saan hindi na magagamit ni Hugo ang kanyang napakalamig na ultimate move. Sa kabilang bahagi ng gate, tinawag ni Franklin ang lahat na tingnan kung ano ang makikita sa mga mata ng halimaw na si Gideon. Puno ng pananakot ang kanyang mga salita. Ang ginawa niya sa hakbang na ito ngayon ay ang una niyang pawiin ang diwa at kalooban ng bansang ito. Pangalawa, gusto niyang mapahiya sa harap ng lahat ang taong sumusunod sa kanya sa lugar na ito. Naiintindihan ni Ray ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya magamit ang nakalalasong ambon dahil nagamit na niya ito sa Westgate. Muli niyang binalak na lumaban ng normal at pagkatapos ay gumamit ng paghihiganti. Gumawa ng bagong anunsyo si Franklin. Nasa kamay niya ang aparato para palabasin ang lahat ng halimaw sa lungsod. Itakda sa oras sa 652 pang segundo. Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang switch sa bibig ng halimaw. Ang tanging paraan para maiwasan itong mangyari ay talunin ang resi na ito. Galit na sinaway ni Grandria na baliw talaga ang lalaking ito. Ang halimaw na nakatanggap ng utos ay agad na sumalakay sa 3 tao. Nagplano si Ray na mangolekta ng sapat na pinsala at pagkatapos ay gumamit ng paghihiganti, ngunit nakaramdam pa rin siya ng isang bagay na labis na hindi mapakali. Sinabi ni Nemesis kay Ray na ang kabuang pinsala ay naiipon pa mula sa halimaw, ngunit pakiramdam niya ay nagkakalat ito. Gustong kumpirmahin ni Ray kung may problema, kaya kailangan niyang makipagsapalaran na harapin at labanan ang Resay. Ang resulta ay hindi lampas sa inaasahan. Ang pag-atake ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa halimaw. Malakas na tumawa si Franklin, inulit ang tanong ni Ray kung bakit ang paghihiganti ang pinakamataas na kasanayan na maaaring ibigay sa lahat ng mga target. Binanggit niya ang animal ear potion na ininom ni Ray na pumasok sa kanyang katawan 24 oras bago mag-transform. Sa panahong nasa katawan nito ni Ray, patuloy itong nagpapadala ng impormasyon at lahat ng datos sa kanya. Sa makatuwid, walang impormasyon tungkol kay Ray na hindi alam ni Franklin. Tumawa si Ray na nagtatanong kung ang isang superior na tulad niya ay kailangang gumawa ng ganoong haba upang talunin siya. Si Franklin, sa kabaligtaran, ay seryosong sumagot, "Kita mo, ang plano ay nasira mo minsan." Dahil nagambala ni Ray ang kanyang plano na patayin si Milia, kinailangan niyang gumawa ng ilang mga plano upang harapin siya. Nagreklamo si Franklin na kung wala si Ray, hindi naroroon ang oso, at tiyak na lilipol ng 50 demi-worm ang dalawang kapatid na si Milia. Naunawaan ni Ray ang lahat at sinabing bibigyan niya ito ng karapat-dapat na pambubugbog dahil kapag nakita niya ang isang bata na nasa panganib, nangako siyang susuntukin ang utak sa mukha. Sa ilang pag-atake ng halimaw, nakumpirma ni Ray ang isang pangalan sa loob nito. Pinuri siya ni Franklin, sinabing mabuti iyon, ngunit kahit natanto niya ito, wala siyang magagawa. Sumagot si Ray na kahit 1% lang ang tsansa na manalo, hindi siya susuko. Tumawa ng malakas si Franklin, sinasabing maganda yon, ngunit ano ang magagawa niya sa huling 270 segundo? May paraan ang Nemesis para ibalik ang sitwasyon. Gumagana lamang ang slime sa loob ng 24 na oras, ibig sabihin ay walang alam si Franklin tungkol dito, kaya maaari niyang pagsamahin ito sa isang sugal upang manalo. Bagamat medyo mataas ang panganib, ang pinakamasamang kinalabasan ay pagkatalo na.
Sa planong ito, humingi siya ng tulong kina Grandria at Lindos na hawakan ng mahigpit ang Gracie. Si Franklin ay ganap na pasibo sa plano ni Ray. Binabago niya ang takot ng higit sa 1,000 katao mula sa kaharian, gamit ang toneladang mana na nakompres sa isang napakalaking batis, pagkatapos ay inilabas silang lahat ng sabay-sabay. Hindi pinansin ang pagtataka sa mga mata ni Franklin, sumigaw siya na hindi ito obra. Wala sa mga kakayahan ni Ray ang gagana. Nakangiting sabi ni Ray kung kaya lang niyang ineutralize ang lahat, hindi na niya sasabihin sa kanya simula pa lang, dahil hindi naman siya tanga. Sinabi ni Ray kay Franklin na bantayang mabuti, at sa susunod na segundo, sumabog ang buong Resay. Pagkatapos ng pag-ataking iyon, nawalan din ng malay si Ray. Nag-aalalang tumakbo si Grandria para tingnan siya. Inutusan ng pinunong si Lindos ang mga may mana pa na tulungan siya at kunin ang iba pang mga sugatan. Sinabi ni Grandria na maaari niyang gamutin ang mga sugat ni Ray, ngunit ang carbonized na braso ay hindi nakaligtas. Sinabihan ni Nemesis si Grandria na panatilihin na lamang ang kanyang buhay. Ayaw niyang umatras sa sandaling ito. Binati ni Franklin ang kaharian, sinabing 251 segundo sila sa likod ng oras ng paglabas ng halimaw. Gumamit siya ng backup na controller, patuloy na pinindot ito para ipatawag ang mga halimaw. Bago lumitaw ang mga halimaw sa lungsod, ipinagpatuloy niya ang pagtawag sa at mga gastos upang harangan ang lahat. Sinabi ni Franklin na ang Resray ang pinakamahinang halimaw na nilikha niya. Ang dalawang kakatawag lang ay may maalamat na combat power. Sa una, nagpadala siya ng Resray upang subukan ang lakas ni Ray, hindi inaasahan na matatalo niya ito sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman, sa pagkakataong ito ay babayaran niya ang lahat ng kahihiyan na ito. Gayunpaman, wala rin siyang balak na mabigo ang plano ngayong gabi. Tumingin siya sa malayo upang makita kung gaano kalaki ang nasalanta ng mga halimaw. Mapayapa pa rin ang lungsod sa dilim. Hindi alam ni Franklin kung saan nagkamali ang kanyang plano, maliban kung may lumitaw na super assassin. Sa kabilang sulok, nakolekta ni Marie ang lahat ng mga halimaw. Napangiti siya nang may pagmamalaki sa kanyang kakayahan sa pagtatago na walang maitago si Franklin. Sa gilid ni Hugo, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga pangyayari at iniyuko ang kanyang ulo, sinabing tapos na. Pabulaanan ni Rook hindi pa daw tapos. Hindi hahayaan ni Franklin na matapos ang lahat ng ganoon kadali. Nang marinig ni Hugo na sinabi ni Franklin na bawasan ang pinsala kay Tians, natatawa na lang siya at napagalitan dahil sa pagiging masyadong bulag. Kahit na hindi pa siya direktang nakausap ni Rook, maaari niyang patunayan na tama ang kanyang mga palagay. Upang maging tumpak, ito ay dahil wala siyang alam tungkol kay Franklin. Sa paghusga lamang sa kanyang ginawa, tiyak na mayroon siyang mas nakakatakot. Binigyang diin ni Rook na kahit sino ay mag-isip kaya si Hugo lang ang hindi. Kung ganoon kalaki ang tiwala niya kay Franklin, gagawa si Rook ng hula. Ang taong iyon ay magsasabi ng isang nakakatakot. Tulad ng hinulaang ni Rook, inihayag ni Franklin na magpapatuloy siya sa plan ni ganap na sisirain si Gideon na may 56 sa 826 na halimaw. Tumawa ng malakas si Franklin, sinabi kung sumuko sila kanina, hindi ito mangyayari. Pinitik niya ang kanyang mga daliri upang ipakita ang kanyang superior embryo. Isang uri ng kuta ng halaman hayop na nagbukas na may 5,000 mga hayop, ang pinunong si Lindos ay nag-utos sa kanila na hulihin si Franklin bago pa maging huli ang lahat. Tawa siya ng tawa bilang sagot, wala raw silbi. Kahit na siya ay namatay, ang mga halimaw ay lalabas pa rin sa kuta hanggang sa maabot ang bilang. Kumunot ang noo ni Nemesis, sinabing walang sapat na puwersa dito. Sa ilan lang sa kanila, hindi nila kayang talunin ang lahat ng halimaw na ito. Si Ray, na gumaling na para magkamalay, agad na sumakay sa kanyang kabayo at nagpatuloy sa pag-charge kay Nemesis. Nagsimula sila ng maayos. Si Ray lang ang humawak ng malaking bilang ng mga halimaw, ngunit dahil sa napakaraming dami, nagkamali siya. Sa kritikal na sandali, si Marie ay nagbago sa isang espiritu upang tulungan siya. Nang marinig ni Ray ang kanyang kahilingan, agad na nagpasalamat si Ray kay Marie, at sinabing kahit anong anyo niya, makikilala pa rin siya nito. Tinanong niya kung super assassin ba talaga si Marie. Sumagot siya na kailangan muna nilang harapin ang mga halimaw. Nagbilang si Franklin na nagsasabing sa kasalukuyan ay mayroong 2 hangal na master na nakikipaglaban sa 5,000 halimaw. Saktong dumating si Rook para sumagot. Sinong nagsabing 2 lang? Sa likod niya, pinamunuan niya ang mahabang pila ng iba pang mga master. Matapos batiin si Ray, lumingon siya para salubungin ang suot na ginang. Galit na tanong ni Marie kung sino ang tinatawag niyang suti. Tumingin si Franklin sa isang grupo ng mga recruit. Malinaw na kontrolado sila ni Hugo. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Hinayaan na niya sila.
Tumawa siya bilang pagtanggap. Kung tutuusin, siya ang unang nagtaksil. Sa arena, sinira ni Shu ang harang, nilapitan si Figaro, at sinabihan siyang hawakan ang mga bagay-bagay dito, agad na itinigil ang anumang gustong gawin ng dalawa sa ibaba ng stand. Pupunta si Shu upang kumonekta sa kakayahan na nakuha ng Batang Ray. Tinignan ni Franklin ang pinangyarihan ng kanyang mga halimaw na pinatay, na tila hindi komportable. Lumipat siya sa ibang plano, itinuro ang Dragon King na halimaw kay Ray. Tinignan ni Ray ang halimaw na may napakalaking katawan at napakalaking lakas, binulungan si Nemesis na baka mamatay siya sa labanang ito. Ngunit hindi niya hahayaang mawala ng saysay ang kamatayang iyon. Ang pangalawang bagay na kailangan niya ng tulong ni Nemesis ay noong umatake ito. Ang counter ng pinsala ay maaaring ipakita ito pabalik. Dahil lang sa planong ito, nang inatake ng Dragon King, hindi umiwas si Ray. Ang buong kaharian ay pinanood ang sandaling ito sa takot. Saktong dumating si Shu para masira ang paligid, tinulungan si Ray. Pinagalitan niya ito, kung gusto niyang mamatay ng ganoon, maghanap siya ng mas malamig na lugar. Itinuro sa kanya ni Shu na dapat gamitin ang damage counter kapag alam niyang kaya niya itong talunin at mabuhay. Sa desisyon niya ngayon, manalo man siya o matalo, mamamatay si Ray. Habang nagsasalita si Shu, nagpakita siya sa pamamagitan ng pagpatay sa Dragon King para makita ni Ray. Pagkatapos nito, tinapik-tapik niya ang ulo ni Ray, sinabing nagsikap siya ng higit pa sa inaasahan at maswerte siyang napanatili ang kanyang buhay. Tinupad niya ang pangako niyang darating. Isinuot ni Shu ang telepathy ring, ibinalita na nagkamali ang plano ni Franklin ngayong gabi. Ang pagkakamali ay ang pagpili na harapin sila ni Ray. Susunod ay ang pag-aalis ng lahat ng kanyang mga halimaw. Pagkatapos ng anunsyo na ito, nag-iisang hinarap ni Shu ang lahat ng mga halimaw na lumalabas mula sa kuta, na kasing dali ng paglalaro ng bato-papel gunting. Nagtaka si Franklin kung paano niya ito magagawa, maliban kung pinahusay niya ang martial arts mula sa totoong buhay. Si Zunyu, na nakatayo sa arena, ay curious na nagtanong kay Figaro kung paano ito magagawa ng oso na yon. Sumagot si Figaro na mahilig siya sa martial arts araw-araw. Ngunit ang pinaka-interesado kay Zunyu sa kasalukuyan ay kapag ang isa ay magpapagana sa dalawang taong nakaupo sa ilalim ng mga pinatatayuan para matapos niya ang mga ito gamit ang kanyang pinakamataas na kakayahan. Kahit na sa sandaling ito, minamaliit pa rin ni Franklin ang lakas ni Shu, sa pag-aakalang hindi kayang pantayan ng individual na kapangyarihan ang malaking bilang ng mga halimaw na sumusulong sa Gideon mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, si Shu ay isang hakbang sa unahan na naglabas ng isang kanyon ng barkong pandigma na may malawak na lugar na pagkawasak. Lahat ng halimaw na lumalabas ay pinatay. Naiintindihan ni Franklin na wala na siyang paraan para manalo. Naglabas siya ng isa pang controller, gustong burahin ang tagumpay ng lahat at ang sarili niyang kabiguan. Ang pindutan sa controller ay na-activate muli ni Franklin. Sa arena, na parang sumasabog sa mga eksena ni Shu na nakikipaglaban sa mga halimaw, nagyawan ang mga tao sa ibaba. Kahanga-hanga. Master. Ang isang dayuhang nakaupo sa mga stand na nanonood ng labanan sa pamamagitan ng screen ay bumulong tungkol sa pagpapalawak ng hanay ng mahika, pagpapalaki ng mahiwagang kapangyarihan, pagtatago ng mahika, at sa wakas, pagpapadala ng kaunting mana sa bawat mahiwagang kakayahan sa pagpapalakas, naisip niya, at pagkatapos ay inilipat ang isang buong 50,000 sa bawat kasanayan. Nag-aalalang nagtanong ang isang matandang katabi niya kung may problema ba siya, kung bakit patuloy siyang nakayuko. Nakangiti niyang sagot, isang bug lang daw sa ilalim ng paa niya na nakakairita sa kanyang mga mata. Ngayon, napakaraming bagay ang nangyari sa labas ng plano ni Franklin, lalo na ang estilo ng pakikipaglaban ng King of Destruction, Shu. Nagtanong sa kanya kung naglalaro ba siya ng patas. Kinakalkula ni Franklin ang bilang ng mga bala na ginamit niya ay dapat na higit sa 3 bilyong pang-akit. Lagi siyang may tanong, bakit hindi si Shu ang nagpabaril sa pandemonium? Sigurado siyang kung gusto ni Shu, nagawa niya ito bago niya palayain ang lahat ng halimaw. Baka may ibang plano siya. Si Ray, na sinuportahan ni Shu sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa ibaba, ay lumapit kay Franklin ng mag-isa. May mga bagay pa siyang gustong ayusin sa kanya. Si Franklin ay tumingin kay Ray na medyo hindi komportable na pareho ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay superior, at ang kapatid na lalaki ay nagtataglay ng isang malakas na embryo. Paano ito mangyayari? Tinanong niya kung bakit humingi ng tulong si Ray sa kanyang kapatid sa lahat ng paraan upang mapalapit sa kanya. Ang pagdinig kay Ray ay may 3 dahilan. Nagreklamo si Franklin na ito ay masyadong marami, ngunit ang unang dahilan ay dapat na naugnay kay Princess Elizabeth. Na-curious siya sa 2 pang dahilan ni Ray. Tinanong lang ni Ray si Franklin kung ano ang ibig sabihin sa kanya ni Tian. Agad niyang naunawaan na ito ay tungkol sa kung ang Infinite Dendrogram ay isang tunay na mundo o isang laro lamang.
Bigla siyang tumawa ng malakas, sinabing, tama, paano ito magiging laro, lampas sa mga aspeto ng sistema. Ang lahat ay lumampas sa saklaw ng mga virtual na laro. Matapat niyang sinabi na walang sistema na patuloy na nagbibigay diin na ito ay isang virtual na laro kahit na hindi niya matukoy. Sa kanyang opinyon, ito ay isang global-scale virtual world building plan at ang mga taong naroroon sa yugtong ito ay ang mga test subject. Ngunit ito ay hindi masyadong malamang na ang advanced na teknolohiya ay naging masyadong malayo. Sinabi ni Franklin kay Ray na maaaring mayroong isang mundo tulad ng iniisip niya o marahil mga dayuhan. Tinanong ni Ray kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga tao sa mundong ito. Sinagot ni Franklin na ang mga ito ay napakasopistikadong mga mata na hindi sila makikilala sa mga tao o mga tao mula sa ibang mga mundo o posibleng mga siklo ng buhay na katumbas ng naunang dalawa. Ipinagpatuloy ni Franklin ang pagsasabi kay Ray na kahit na ang lugar na ito ay umiral sa Earth, gagawin pa rin niya ang plano ngayon. Tinanong niya si Ray bilang ganti kung ito ba talaga ang gusto niyang itanong. Galit na sigaw ni Ray, nagtatanong kung paano niya nagagawa ang ganoong bagay. Sinagot lang niya ito ay dahil ayaw niyang may humarang sa kanyang pamumuhay. Ayaw na niyang ituloy ang usapan na ito at tinanong si Ray kung ano ang pangatlong dahilan. Nang magtatanong pa sana si Ray ng pangatlong tanong, sinalakay ang kuta. Si Franklin, dahil din sa pasensya na sumagot, ay nagsabing mayroon pa rin siyang Prinsesa Elizabeth. Eerie natural reflex, tumingin siya sa tabi niya na wala na ang prinsesa nang hindi niya napapansin. Napagtanto niyang pain lang si Ray. Ang lahat ng mga plano ay gumuho at nais niyang magkaroon ng paraan upang makatakas. Nakita ni Franklin si Ray na walang takot na bitbit ang kanyang espada at humahabol sa kanya. Ngumiti siya, hulaan ng pangatlong dahilan ay para matalo siya. Iniyuko ni Franklin ang kanyang ulo, inamin na natalo siya ngayon, ngunit darating ang araw na babalik siya. Parehong nagulat ang dalawa, napadilat ang kanilang mga mata nang makitang lumitaw si Hugo. Ipinahayag ni Hugo na gagamitin niya ang lahat ng paraan upang protektahan si Franklin. Opisyal na nagsimula ang labanan sa pagitan ni Ray at Hugo. Parehong may pinoprotektahan, isinantabi ang bago nilang pagkakaibigan. Si Franklin ay nakatayo pa rin habang pinapanood ang labanan, nakita si Hugo na pinatay ng sariling mga kamay ni Ray. Muli siyang bumangon mula sa mga guho. Ang pagtungo sa Franklin ay ngayon ang oras upang malutas ang ikatlong dahilan. Ang plano ni Franklin ay ganap na bumagsak nang siya ay desperadong pinatay ni Ray, at sa gayon ang laro ni Franklin ay natapos sa isang maluwalhating tagumpay para sa kaharian. Ang tatlong Shu, Figaro, at Sun Yu ay lihim na nagbukas ng isang party pagkatapos ng nakakapagod na labanan. Labis na humanga si Figaro sa huling minutong aksyon ni Sun Yu na basagin ang figura sa ilalim ng lupa bago maisakatuparan ni Franklin ang kanyang plano. Sinabi ni Sun Yu na hindi gumagalaw ang halimaw na napatay niya. Matapos itong patayin, gumamit siya ng kasanayan upang suriin ang nakapalibot na lupain at may nakita siyang isang bagay. Pinisil ni Shu ang Earth Piece na natanggap niya na ito ay isang uri ng magic restraining soil. Walang makagalaw kung napapaligiran ito. Ipinagpatuloy ni Shu ang pagsasabing nahulaan niya ang Beast King, ang batang babae na nagdadala ng sanggol na ardilya, ay may ganap na kakaibang plano kay Franklin. Samantala, dumating ang dayuhang Earth God dahil alam niyang maglulunsad ng teroristang pag-atake si Franklin. Ipinaliwanag pa niya na ang Beast King ay isa sa pinakamalakas sa kanluran. Kung nakipagtulungan siya kay Franklin, ang plano ay isinaayos sa paligid ng Beast King. Sa kabaligtaran, hinadlangan ng Earth God ang bahagi ng plano ni Franklin. Hulaan niya ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa arena. Labis na curious si Sun Yu tungkol sa pinakamalakas na taong ito at sa pinakamalakas na magic user. Ipinaalam ni Figaro kay Sun Yu na nakipag-away si Shu sa Earth God noon na nagresulta sa isang draw. Bulong ni Shu na kung pumunta siya dito, malamang isang oras pa ang dating niya. Ang katotohanan ay sa kasalukuyan dahil ang plano ay tumagal ng masyadong maraming oras. Sumakay na siya sa kanyang sasakyan para bumalik at nagsisisi na hindi siya nakalaban ni Shu. Pagkatapos ng kaganapang ito, pinatalsik din ni Franklin si Hugo mula sa asosasyon. Masyado na siyang nasanay na iniwan ng iba. Ngunit ang desisyong ito ay sinadya upang maging mabuti para kay Hugo. Pinayuhan niya siya na maglakbay sa labas upang makipag-ugnayan sa kalikasan ng marami. Kapag sapat na ang kanyang paglalakbay, sa tuwing gusto niyang bumalik, malugod niya itong tatanggapin. Pagkaalis ni Hugo, ibinunyag ni Franklin ang kanyang iniisip na ang pagpapanatili sa kanyang tabi ay hindi magpapahintulot sa kanya na gumawa ng masasamang bagay. Ngayon, mula sa impyerno, bawiin niya ang tagumpay mula sa mga tumalo sa kanya. Si Elizabeth, dahil sa ugali, ay muling tumakas sa mga gwardiya upang maglaro sa labas.
Sa pagkakataong ito, binago niya ang kanyang target na sundan si Shu, na natuklasan siya sa labas sa kalye at sinundan siya dito. Tinanong ni Ray kung may pahintulot siya. Ang batang babae ay inosenteng sumagot, "Siyempre nakatakas ako." Nang marinig ang sagot na ito, takot na tinanong ni Ray si Marie kung anong uri ng seguridad ang mayroon sila. Hindi inisip ni Marie na maluwag ang seguridad, sa halip ay masyadong matalino ang prinsesa. Sinabi ni Rook na ang prinsesa ay talagang napakatalino, napakaangkop na maging isang magnanakaw. Nang makitang nagbibiruan ang lahat ng ganito, hinayaan na rin ni Ray ang bagay na yon, naghahanda para sa isang laban na inayos niya kanina kay Marie. Nawalan ng braso si Ray nang lumaban sa huling labanan kay Franklin. Ngayon ay tiningnan ito ni Marie, nagtatanong kung maaari siyang manalo laban sa kanya. Hindi nasiraan ng loob si Ray. Higit pa rito, sa kasalukuyan, ang antas at istatistika ni Marie ay higit pa sa kanya, kaya't ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi maikukumpara. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nabawasan sa pagkawala ng isang braso, ngunit hanggat ang posibilidad ay umiiral, tiyak na hindi siya susuko, o tulad ng sinasabi nila, hawakan ang lahat ng mga posibilidad. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Shu, pinupuri siya sa tunay na pag-unawa. Pagpapatuloy ni Marie, iyon ang nagpalakas kay Ray. Ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang bagong palayaw, ang kapatid ng hari ng pagkawasak at ang taong hindi kayang talunin ng kahit nakatataas.